Wei Wujiang, sayang nga, panalo tayo. Hoy, batang babae ulo. Nanalo ka ng laban na hindi mo dapat pinanalunan. Naisip mo ba ang magiging kahihinatnan? Hoy, gwapo, marunong ka bang magmotor? Anong problema? Sumali ka sa kompetisyong to para sa akin. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 500,000. Siya ang nag-utos sa akin na sumali. Ikaw naman. Ano ba? Kayo ang nag-organisang paliksahan na to. Hindi ninyo pinapayagan na manalo ang iba? Dahil sa inyo, ang kuya ko. Kakulangan ng 10 milyong piso. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Ang kuya ko ay si Fu Pingsheng ng probinsya ng Dongnan. Siya ang pinuno ng 4 na dakilang hari. Wang Qi. Mula sa Longting Group, si Fu Pingsheng. Maganda, alam mo na. Ikaw. Ako. May tapang ka ba? Magtataka ka kung atakihin mo ako. Huwag mo nang banggitin ang 4 na dakilang hari. Kahit si Fu Pingsheng pa nga, hindi ko siya inilalagay sa aking tingin. Kalokohan. Ang taas ng ipinapakitang kumbiyansa. Kuya, Siya lang yan. Apang mo pang putulin ang kita ko. Naisip mo na ba kung kaano ka mamamatay? Itatapon kita ngayong gabi. Sa dagat tara kainin ng mga isda. Kain ng mga isda. Ganyan ba araw-araw ni Fu Pingsheng sa pagdidisiplina sa kanyang mga tauhan? anong klase kang tao? Tapang mo pang tawagin si Ji Fu sa pangalan niya. Si Ji Fu ay ang kanang kamay na pinuno ng Shenting. Namamahala siya ng Longting Group. Dito sa probinsya ng Dongnan. Kung gusto niya mamatay ka ngayong gabi ni Ji Fu, hindi ka abot ng bukas. Sabihin ko sa'yo, kahit pumunta si Fu Pingsheng mismo, luhod pa rin siya sa harap ko. Panginoon, Sabihin kay Fu Pingsheng, sa loob ng 3 minuto, dapat nandito siya sa parking lot 76. opo, Binibining you. sa loob ng 3 minuto. Ang Panginoon ay pupunta sa parking lot 76. Dito ka magpunta. Seg. Ang batang ito. Ang galing mag-arte, no? Pumunta si Ji Fu sa probinsya ng Dongnan. Ako pa yung huling nakakaalam. Iyan ay personal niyang itinerary. At isang tawag mo lang pupunta siya. Akala mo sino ka? Pinuno ng Shenting ba? Kung ikaw ang pinuno ng Shenting, ako naman, ako ang tatay ng pinuno ng Shenting. Akala ko pa eh. Iiwan ka kung buo. Ngayon tingin ko, mas mabuti sigurong hiwain ka. At pakainin sa aso. Subukan mo. Ipadala siya sa kabilang buhay. Wang Qi. Ang lakas ng loob mo. Fu Pingsheng, may isang tanga rito. Hindi siya magalang sa inyo. Hinuli ko na siya para sa inyo. Pahintulutan ninyong kayo mismong turuan siya. Ikaw pa ang tanga. Pagpupugay, Panginoon. Fu Pingsheng, matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon, tunay ngang walang kapantay ang inyong kapangyarihan. Panginoon, parang hindi mahigpit ang pamumuno ni Fu Pingsheng. Naway parusahan ninyo siya. Sumama ka sa akin. Matagal na rin, di ba? Ano ang dapat gawin? Alam mo naman siguro. Naiintindihan ko. Ayokong makita ulit sila. Opo. Wang Qi. Bakit mo ako sinisira? Ginoong Fu, Nagkamali po ako. bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusa. Patawarin mo na ako. Kung may sisihin man, ikaw ang kasalanan. Gumulo ka sa taong hindi mo dapat. Maghanap ka ng magandang lugar para mailibing ka. Ginoong Fu, nagkamali po talaga ako. Ginoong Fu, Patawarin mo na ako. Ayaw ko pang mamatay. Ginoong Fu. Sobrang dami mong salita. Siguraduhin hindi na siya makikita muli. Ginoong Fu. Huwag kang lumapit. Huwag kang gumalaw. Alis. Ginoong Fu. Ihanda mo ang regalong kailangan ko. Ang fiance ko na ito, parang hindi ganun kasimple. ang pinagagawa ko sa'yo, naayos na ba? Handa na ang seremonya ng pagpapakasal. Pagkatapos ng pagpapakasal mo, 50% bahagi ng Longting Group ay ililipat ng opisyal sa pangalan ni Li Qingming. Bukas ng gabi, siya na ang pinakamataas na babae sa mundong ito. Noong ikinasal kami, hindi ko naman talaga napropose ng maayos kay Li Qingming noon. Ngayon, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pinakamaganda. Panginoon, sulit ba ito? Kung hindi dahil noon, sinagip ako ng matanda. Saan pa magkakaroon noon? Pinuno ng Shenting. Pagbuhay ng mag-asawa. Walang dapat pagpilian kung sulit o hindi. Ngunit nagtago kayo ng pangalan. Sinamahan ninyo siya ng 7 taon. Tahimik ninyong sinuportahan ang Li Group para maging isang bagong tanyag na mayayaman ng probinsya ng Dongnan. Pero inakala niya kayong isang inutil. Hindi patas. Tama na. Hindi na kailangang sabihin pa. Asistente Zhang. Si Li Qingming ba? May kailangan ba? Si Wei Wujiang, hindi ba? Karapat dapat ka bang tawagin si Li Qingmeng ng ganoon? Dumiretso ka ngayon din. Pumunta ka sa Li Group. Si Li Qingmeng gustong makipagkita sa iyo. Panginoon, isa siyang maliit na asistente lang. Nangahas siya. Sige, umuwi ka na muna. Opo. Li Qingmeng, dinala ko na ang taong iyon. Anong relasyon ninyo ni Wei Wujiang? Sino ka? Mistress ni Wei Wujiang ba yan? Isasabi ko sa'yo.
May anak na kami ni Wei Wujiang. Ako ang asawa niya. Ano? Hindi niya sinabi sa akin. May asawa pala siya. Impossible. Hindi ako naniniwala. Huwag kang mag-alala. Ako, Sally Kingmeng, hindi papayag na magbahaging isang lalaki sa iba. Bigyan mo siyang pera. Paalisin mo na siya. Ang natitirang pera, na-transfer na sa card mo. Manahimik ka at huwag magsalita. Lumayas ka. Jinong Zhang. Huwag po kayong mag-alala. Kapag dumating ang pera, mananatiling tahimik ang bibig ko. Hoy, Liu Xiao. Ang iniutos ninyo, nagawa ko na. Maari na kayong dumating. Ginang Li, ikaw kay Wei Wujiang. Ganun ka mabuti sa kanya? Ngunit may mistress siya sa labas. Tao pa ba siya? Tumawag ka kay Wei Wujiang. Sabihin mong pumunta siya. Maghiwalay na kayo. Ginang Li, dapat matagal ka nang nagdiborsyo. Matagal ka nang nililigawan ni Liu Xiao. Ikaw at siya, kayo ang para sa isa't isa. Sabihin mo kay Liu Xiao. Tungkol sa engagement. Sang-ayon ako. Alis na ako ngayon. Teka, huwag mong sabihin kay Wei Wujiang. Alam kong nasa labas siya. Naghahanap siyang ibang babae. Sapagkat mag-asawa naman sila. Maghiwalay tayo ng maayos. Asistente Zhang, bakit ka nagmadali hanapin ako? Anong meron? Pirmahan mo na ang mga papeles. Pagkatapos, pwede ka nang umalis. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba marunong bumasa, Wei Wujiang? Si Li Qingmeng ang nagtaguyod sa'yo. Ikaw, wala kang kwenta sa loob ng 7 taon. Ginawa na niya ang lahat para sa'yo. Paano? Umaasa ka pa sa kanya. Nasusuportahan ka niya habang buhay. Wei Wujiang, sa loob ng 7 taon, si Li Qingmeng, ang halos bangkarot na Li Group, ay ginawa niyang nangunguna sa buong Xia City. At ikaw? Nakatulong ka ba kahit isang bises? Ikaw ay isang. Inutil na kumakain lang at naghihintay na mamatay. Hindi ka talaga bagay kay President Lee. Nasaan si Kingmeng? Gusto ko siyang makita. Sa posisyon at estado mo, ni hindi ka karapat-dapat magtali ng sintas ko. Gusto mo pang makita si President Lee. Sino ka ba sa akala mo? Isang tingin lang sa'yo. Nasusuka na ako. Pumirma ka na kung matino ka. Huwag mong sayangin ang oras ko. Hindi ako karapat-dapat? Ang tunay kong pagkatao at estado, ni hindi ka karapat-dapat malaman. Ibig sabihin ba? Isa ka bang tunay na malaking tao? Sinong malaking tao ang buong araw lang nakahilata sa bahay, palamunin? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Kahit pa isa kang malaking tao, makakapantay ka ba? Kay Ginong Liu ng O di kaya kay Ginoong Fu, ang Longting Group? Si Fu Pingsheng. Magsasabi akong totoo sa'yo. Bukas, ipapakilala ni Xiao Liu si President Lee. Kay Ginoong Fu, simula noon, ang pagitan sa inyong dalawa, mas malaki pa kaysa sa pagitan ng tao at aso. Mas malaki pa, pumirma ka na agad. Maliban na lang kung siya mismo ang makikipag-usap sa akin. Kung hindi, ang pirma kong ito'y. Isa kang aso. Akala mo ba talaga na ikay isang dakilang tao? Marami akong paraan para porsahin kang pumirma. Ang 7 taong kasal namin, Earl of Ranilay-Tibu. Ang 7 taong kasal namin. Sinabi niyang aalis na at umalis siya. Wala man lang siyang ipinakitang mukha. Ano ba ang tingin niya kay Wei Wujiang? Sabihin mo sa kanya na kung gusto niyang umalis, ayos lang. Pahintulutan mo siyang na personal na lumapit at makipag-usap sa akin. Wei Wujiao. Wala ka bang hiya? Pumirma ka na. Maghiwalay tayong maayos. Li Qingmeng, dito kami. Bibigyan kita ng 10 milyon. Sapat na ba yon? Hindi tungkol sa pera ito. 20 milyon. Li Qingmeng, ang damdamin natin ba? Sukatin mo lang ng pera. 30 milyon. Li Qingmeng, hindi kayang lutasin ng pera ang lahat. Nang kumain ka sa akin at ginamit ako, bakit di mo sinabi ang tungkol sa pera noon? Hindi kayang lutasin ng pera ang lahat ng problema. Ginamit kita at ginamit mo ako. Li Qingmeng, naisip mo ba, kung wala ko, ang Li Group ba, ay maabot ba ang kinalalagyan nito ngayon? Wei Wujiang, Li Group, naabot ang posisyong ito dahil sa kakayahan ni Li Qingmeng at sa pag-alalay ni Liu Xiao. May kinalaman ka ba rito? Huwag mong ipangalandakan ang sarili. Anong kwenta mo? Wei Wujiao. Ang Lee Group ngayon. Ako ang nagdala nito. Nang kailangan kong tulong. Ano ang ginawa mo? Nang hindi ko nakayanin. Ano ang ginawa mo noon? Wala kang ginawa. Ikaw ba lalaki? Kung wala ang tulong ni Liu Xiao, ang Lee Group, hindi abot hanggang gayon. Anong kinalaman ng pamilyang Liu rito? Na nakipagtulungan ang Li Group sa Longting Group ay dahil sa suporta ng pamilyang Liu na sumisuporta sa likod. Ikwento mo. Ano kinalaman ko? Nang pinakahirap ang Lee Group, ang pamilyang Liu, ang nagbigay ng garantiya sa Longting Group. Kung hindi makakakuha ang Lee Group ng order mula sa Longting Group. Wei Wujiang, Sa Li Qingmeng bukas ay nakatakdang magfiansa sa akin. Payuhan kita, maging sensato ka. Huwag mo nang guluhin ang asawa ko. Ganito ka na tao. Matagal mo nang sinasayang si Li Qingmeng. Imahiring walang kwentang lalaki na hindi nga makapag-aruga sa sarili. Nasusuka na ako kapag nakikita ka. Li Qingmeng, ganito ka. Ito ba ang dahilan mo ng paghihiwalay? Para sa pamilyang Liu, para sa iyong pakikipagsosyo. Handa mong isuko pa ang 7 taong relasyon natin? Wei Wujiao,
Ikaw ang unang nagkasala sa akin. Anong karapatan mo para pag-usapan ang damdamin? Nakakasuplam ka lang. Naririnig mo ba, Wei Wujiang? Kung tunay kang lalaki, umalis ka na agad. Huwag kang magpabigat dito. Larja ka, basura. Hindi ito ang lugar mo. At hindi rin para kay Li Qingming. Ang babae na makakamtan mo lang. Bakit hindi ka nalang lumuhod ngayon? Magbigay ka ng ilang humbang pagsamba. Baka bigyan pa kita ng sansa. Magtrabaho ka na lang bilang aso ng pamilyang Liu. Karapat-dapat ka ba? Li Qingming, ang nagpatupad ng pakikipagtulungan ng Li Group at Longting Group, hindi kailanman ang pamilyang Liu. Nakakatawa talaga. Hindi dahil sa amin, pamilyang Liu. Ikaw ba to? Ang pakikipagtulungan ng Longting Group at Li Group. Ako ang nag-utos nito. Akala mo ikaw si Fu Pingsheng. Kahit si Fu Pingsheng pa, hindi rin siya magtatapang na kausapin ako ng ganito. Kahit si Fu Pingsheng hindi mangangahas, kausapin ka ng ganito. Ang tapang mo naman. Bakit di mo sabihin na ang Longting Group ay sa'yo? Ang malalaking tao na imbitahin ni Fu Pingsheng bukas. Hindi ba kay ikaw? Wei Wujiang, basurang walang hiya ka. Bihira talaga makita to. Bukas ako ay, sa handaan ni Fu Pingsheng, magpopropose ako kay Li Qingming. Hindi ba ikaw ang malaking tao? Magparaya ka, uminom ka ng isang baso sa okasyon. Ipakita mo rin sa akin kung ano ang status mo. Sinasabi mo ba, ang handaan bukas ay inihanda ni Fu Pingsheng para sa inyo? Siyempre, para sa amin yon. O ibibigay ba niya yon sa'yo? Tama. Ang handaan bukas ay ako ang nagpa-prepare kay Fu Pingsheng ng handaan. Mukhang dukha ang suot mo. Saan ang pintuan ng handaan? Alam mo ba, pinapagawa mo ng handaan kay Fu Pingsheng para sa'yo? Tanga ka ba? Wei Wujiang, Yo Ferrarila. pirma ka na, Yo Ferrarila. Kabayaran iyon para sa'yo. Wala akong bababawas. Narinig mo ba, Wei Wujiang? Huwag kang maging walang hiya. Umalis ka na. Li Qingming, huling tanong ko. Talagang pakakasalan mo ba siya? Si Li Qingming ay hindi ikakasal kay Liu Xiao. Susunod ba siya sa'yo, isang intil? Buhay-buhay ba? Mulang gayon, si Li Qingming, ang asawa ko. Sige. Ayos. Ipagpapaubaya ko sa'yo. Si Li Qingming mula ngayon sa'yo na. Alagaan mo siya ng mabuti. Lolo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong alagaan ko siya ng maayos. Lolo, hindi ako magpapakasal. Mag-ingat ka at alagaan ang sarili. Maghiwalay ka na sa inutil na yon. Ano ang maganda kay Li Xiao kumpara sa kanya? Tama ka, Li Qingming. Malapit nang mamatay ang lolo mo. Kapag siya'y pumanaw, ang pamilyang Li namin, ang mga kaaway namin sa probinsya ng Dongnan, tiyak na maghihiganti sila. Mama, nakuha ko na ang kontrata sa Longting Group. Kaya kong suportahan ang Li Group natin. Kailangan mong magpakasal kay Liu Xiao para makuha natin ang mga order ng kooperasyon. Qingming. Bukas sa salusalo, ipapakilala kita. Kay Ji Fu Pingsheng. Salamat, Liu Xiao. Isang pamilya lang tayo. Walang anuman. Liu Xiao, may sabi-sabi na bukas sa salusalo. May tunay na malalaking tao na lalabas. Narinig mo na ba? Ang nagtatag ng Longting Group. May narinig akong ilang impormasyon. Baka siya nga ang pinunong Shenting? Tama. 7 taon na ang nakalipas. Itinaguyod ng pinuno ng Shenting ang kataas-taasang kapangyarihan. At si Fu Pingsheng ay ang matalik niyang kanan at kaliwa. Siya rin ang nagtatag ng Longting Group. Ngunit ang Panginoon, madalas na hindi mahulaan ang galaw. Kaya't itong pagkakataon na makita siya sa salusalo ay isang malaking tsansa para sa atin. Hindi ko inakala na si Jifu ay tauhan pala ng pinuno ng Shenting. Sa pamilyang Liu lamang, ang relasyon niya kay Ginoong Fu Pingsheng, tiyak na ipakikilala niya ako. Makikilala ko ang pinuno ng Shenting. Qingming, isasama kita noon. Salamat, Liu Xiao. Magkakabarkada na tayo. Walang anuman. Tama. May kausap pa ako. Umalis na ako. Panginoon, biglang may ipinadala ang pamilyang Liu na mensahe. Handa silang ialay ng pamilyang Liu ang pambihirang kayamanan ng kanilang angkan. Kapalit na dumalo kayo bukas sa salusalo. Bilang saksi ng pag-iisang dibdib ng pamilyang Liu at Li Group. Panginoon, tatanggalin ba natin ang pamilyang Liu mula sa listahan? Sabihin mo sa pamilyang Liu, dadalo ako sa hapunan bukas. Ano? Ang hapunan bukas? Ipinagpapatuloy ninyo pa rin? Si Li Qingming ay nasa gitna na. Ang napakagandang palabas na ito. Sayang kung hindi manood. Ama, bakit kailangan kong pakasalan si Li Qingming? Alam mo ba kung bakit tinutulungan ng Longting Group na makipagtulungan sa Li Group? Hindi ba dahil sa tulong ninyo? Ganyan bang panlilin lang sa mga tanga? Pinaniniwalaan mo pa yon? Longting Group at Li Group ba ang magkakatrabaho? Utos yan mismo ni Fu Pingsheng. Hindi naman kilala ng pamilya Li si Fu Pingsheng. Mag-isip ka naman, isipin mo. Sino pa? Sino pa ang papayagan ni Fu Pingsheng na asikasuhin ang ganitong maliit na bagay? Diyos, pinuno ng Shenting. Paano naman magkakaugnay ang pamilya Li sa pinuno ng Shenting? Anong pakialam mo kung bakit? Naghahanap na ako ng paan para kumuha ng tao.
Maipasa ang liham sa pinuno ng Shenting. Hihilingin namin siyang maging saksi sa aming engagement. Basta makakabit lang tayo sa handaan. May kakabit natin ang pinuno ng Shenting. Tatay. Ikaw talaga, tatay. Yung asawa niya, nasaan? Bantayan ninyo siya. Huwag ninyo siyang hayaang magulo. Inaayos ko na ang lahat. Kung maglakas loob siyang dumating bukas, huwag na siyang makakauwi ng buhay. Siya ba yun? Siya nga. Tumigil. Ano nang ginagawa ninyong dalawa? Hindi ba ninyo alam na hindi tumatanggap dito ngayon? Dumalo kami sa handaan. Dumalo sa handaan? Mukhang ang gusto ninyo ay pumasok para kumain at uminom lang. Madami na akong nakikitang ganyang mga loser. Larga, larga, larga. Hindi man tinitingnan ang pagkakakilanlan. Hindi man tinitingnan ang paanyaya. Pinapagalitan mo na lang ako na umalis. Ang hotel ninyo, ganoon ba ninyo tratuhin ang bisita? Paanyaya. Mukhang fake ang paanyayang to. Hindi mo akalaing hindi kita kilala? Hindi ka ba pumasok bilang manugang ng Lee? Walang kwentang manugang ka lang. Alam mo ba kung sino ka nagsasalita? Ano nang sinasabi mo? Ganda mo naman, miss. Kung ang ganda mo naman ay ganito. Bakit ka sasama sa isang walang kwenta? Tama. Sinasabi mong hindi ka para sa pera o kapangyarihan. Ano ba ang hinahanap mo sa kanya? Hanap niya ang kanyang buhay ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Ano yun? Gusto mo ba akong saktan? Suntok, suntok, suntok. Unang beses kong marinig to. May humihiling ng ganitong bagay. Dean, bagbugin ninyo siya. Ayusin ninyo yan. Opo. Wei Wujiang. Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta rito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta dito? Ito ba ang hotel na pag-aari ninyo? Gusto mong sirain ang salusalo. Seguridad. Sila ba yon? Nangahas ka manakit ng tao sa teritoryo ni Fu Pingsheng. Ang lakas ng loob mo. Sage, Wei Wujiang. Kakatapos mo lang makipaghiwalay kay Li Qingmeng. Pagkatapos agad naghahanap ka na ng isang mapang-akit na babae. Ano? Nasasanay ka ng umaasa sa babae. Ayusin mo ang bibig mo. Ganitong kleseng basura. Tanging mga ganyang babae lang ang iniisip ninyong kayamanan. Hinampas mo ako. Boss, boss. May gulo sa labas ng hotel. Hawakan ninyo sila. Dumating agad ako. Hintayin ninyo ang aming boss. Tapos na kayo. Dito lang ako maghihintay. Alam mo ba sino ang boss nila? Siya ang bagong hinirang na pinuno ng 4 na dakilang hari. Liu Zedong. Wala ka ng pag-iingat. Alam mo ba bakit siya ang bagong hinirang? Bakit? Kasi ang nauna, nagkasala sa akin. Patay na siya. Baliw. Harangin ninyo siya. Pupunta ako kunin si Li Qingmeng. Pagdating boss ko, papatayin kayo. Bilisan ninyo. Nagmamadali kami. Nagmamadali ba kayo papunta sa kabilang lugar? Kuya. Sila ang nanggugulo. Sinasabi mo pa, isa kang wala. Ginoong Wei, pasensya na po sa gulo. Kilala mo ako? Utos iyon ni Ginoong Fu. Sinabihan akong isalubong kayo papasok. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng kasyasyang sagot. Dalhin niyo silang dalawa pababa. Opo, opo. Boss, boss. Hindi na namin kasalanan. Si Ginoong Liu ang nagutos. Siya ang nagsabi sa amin na gawin ito. Ginoong Wei, at tanungin ko lang kung anong nangyari. Sandali lang. Sama si Yubing sa kanya. Opo. Li. Nag-away si Wei Wujiang dito. Anong nangyari? Dinala ni Wei Wujiang ang isang babaeng mapang-aki. Sinubukan nilang makapasok sa salusalo. Hinadlangan ng seguridad. Dinuraan niya ang seguridad at pinagbuhatan sila. Ano? Hindi ako nakatayo na lang. Sinabi ko lang sa kanya ng 2 salita. Yung babaeng iyon, ni pinagsabihan niya kahit ako pa'y tinamaan. Li Qingmeng, pumunta na siya. Bakit mo binugbog si Zhangya? Siya ang unang umatak. Wei Wujiang, may puso ka pa ba o wala ka na? Katatapos ko lang mag-divorce kay Li. Tapos agad may kinakasama ka na. Wei Wujiang, sobrang nabigo ako sa'yo. Ngayon, pati na ang pagpayag. Natapusin ko ang sasabihin. Wala ka na bang pesensya? Anong sinabi mo, lihim kang may iba? At ngayon may dala ka pang babae. Inala mo pa siyang gawing kahihiyan ko sa harap ng lahat. Ito ba ang tawag mong pagmamahal sa akin? Nagsisisi talaga ako na noon. Di pa tayo nagdi-divorce. Hindi ka ba nakipagrelasyon kay Liu Suifeng noon? Hindi ba kayo nagkakabalikan? Ngayon siya pa ang pinaparatang mo. At binaligtad mo ang sitwasyon laban sa akin. Huwag mong kalimutan. Divorce na tayo. Ikaw, Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. tigil ka, pakiusap, humingi kang tawad kay Zhangya. At sa seguridad na tinabihan mo, humingi kang paumanhin. Gusto kong mag-sorry ka. Hindi karapat-dapat silang humingi ng awa. Wei Wujiao, ang mga seguridad na yon, lahat sila ay tauhan ni Fu Pingsheng. Kung may mangyaring masama, hindi kita mapoprotektahan. Hindi ko kailangan ng babae na mag-alaga sa akin. Lalo na ikaw, Li Qingmeng. King Meng. Mahirap kumbinsihin ang mga taong tanga. Bakit mo pa siya inaalala? Ngayong gabi ay entablado ni Fu Pingsheng. Dumadagsa ang mga panauhin. At ikaw, binugbog mo ang tauhan ni Fu Pingsheng. Parang sinaktan mo kami. Sinaktan mo ang dangal ng lahat. Sinuntok mo ang mukha ni Fu Pingsheng. At ang mga may kapangyarihan ng probinsya ng Dongnan. Hindi ko pa sila inaalala. Tungkol naman kay Fu Pingsheng. Kung sinuntok ko siya, karangalan iyon para sa kanya. Sino bang may lakas ng loob? Namanlait kay Fu Pingsheng. Parang naghahanap ka ng kamatayan. Kneel ka agad. 10 beses kang siksik ang mukha mo. Umalis ka na rito. Pipigilan kitang hindi ka patayin. Anong klaseng wala kang kwenta ka? Karapat dapat ka pang makipag-usat sa akin. Kapag tumapak ako ng paa,
Yuyugyog ang buong probinsya ng Dongnan. Wala kang karapatan. Ikaw. At kung isasama pa natin ang Haishan Group, Napakasaya ng usaping ito. Paano mawawala ang pamilyang Son? Batang lalaki. Sakit nagsisimula sa bibig. Mula sa bibig nang gagaling ang kapahamakan. Hindi ba'y tinuro ng mga magulang mo yan? Sinabi ko na. Wei Wujiang, tumahimik ka. Sa probinsyang Dongnan. Dito sa probinsyang Dongnan, ang apat na dakilang hari ang parang Diyos. Talaga bang kakalabanin mo ang langit? Kung gusto mong mamatay, lumayo ka na. Huwag mo kaming isama, Ginoong Li. Wei Wujiang. Mukha kang talagang naghahanap ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Ang pamilyang Liu, hindi ka namin palalampasin. Pamilyang Liu. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi lang si Jinong Fu ang darating mamaya. May mga malalaking tao pa. Sila ang magpapatotoo sa kasal namin ni Li Qingming. Pagkatapos ng gabing ito, ang pamilyang Liu ay angat ng husto. Titingala kami sa lahat ng tao at ikaw ay palaging aso lang sa dumi. narinig ko rin. Parang siya nga, pinuno ng Shenting. Kung makuha nilang pumirma ang pinuno ng Shenting, Baka maging katulad ng pamilyang Fu ang pamilyang Liu. Wei Wujiang, palaga bang kakaalayan mo ang lahat niyo? Nangungunang may kapangyarihan sa probinsyang Dongnan? Kakalabanin mo ba sila? Mga nangungunang may kapangyarihan. Hindi. Ang nakita ko lang ay isang grupo. Ng mga basura na mukhang nakaayos ang gamit. Basura. Ikaw. Wei Wujiang. Mali pala ang pagkakababa ko sa iyo. Ikaw ang unang taong nagtatangkang ipihit ang probinsya ng Dongnan. At tapakan na mababa ang mga pamilyang may pangalan. Dapat ba kitang tawaging walang takot? O hangal na hindi marunong maging na? Tawagin ninyo. Pahirin ang kanyang mga kamay at paa. Pawalang bisa ninyo. Ihajis ninyo palabas. tigilan ninyo lahat. Isang taong nagkakatingin ng parang aso sa tao. Alam niyo ba kung sino siya? Lumayas kayo. Swedong baka kaibigan mo ito. Bakit ngayon lang kita nakikitang kasama siya? Bakit hindi mo siya dinala deti para maglibang? Lumayo ka sa akin. Pamilyar ba tayo? Dito sa loob. May naganap bang hindi pagkakaintindihan? Hindi pagkakaintindihan? Liu Suifeng, bakit palagi kang laban sa Panginoon? Akala mo ba matatapos ang lahat sa isang hindi pagkakaintindihan? Hindi ganun kadali. Ano? Gusto mo bang ako pa ang magbayad ng kapalit? Kailangan ba noon? Hindi pwede ba? Swedong, hindi dahil ayaw kitang igalang. Kahit kaibigan mo siya, paulit-ulit niyang dinidiskrimina. Ang pamilyang Liu, hindi sapat ang dangal ng iyong apat na dakilang hari. Iyan ang punto. Hindi ko sinabing si Ginoong Wei ay kaibigan ko. Wei Wujiang, akala ko kanina, ikaw ay isang malaking tao. Ngunit umikot lang pala. Pagkakataon pa rin, basura ka lang. Si Ginoong Wei, inalabas ni Ginoong Fu. Sinabihan niya akong siya ang papasok. Ako pa ang nagpasok sa kanya. Magpakumbaba kayong lahat. Ang sabi ninyo, Sinabi ninyong si Ginoong Fu ang nagdala sa kanya. Siya ang nagpasok sa iyo. ano ngayon, Liu Dasha? Nagiging duwag ka na? Bisita pala ni Ginoong Fu. Talagang napakadelikado ng pamilyang Liu. Nakakahiyang nga. Tatay, nandito na kayo. Pinuno ng pamilyang Liu. Dati si Suifeng ay walang galang. Dito, patawad po sa inyo. Tapusin na natin ito. Mas mabuti ang maraming kaibigan ay sa maraming kaaway. Ano sa palagay ninyo? Sa tingin ko nagkakamali ka. Kailan ko ba sinabing inaako ko ang pamilyang Liu? Itinuturing mo ng kaaway. Kung ganyan ang sabi ni Ginoong Wei Wujiang, siguradong nagkamali kayo. Edi kailangan pang mag-away para makilala. Isang kisap mata na mapapawilang na klase. Anong karapatan niya? Na ituring akong kaaway. Ang ibig mong sabihin, ang pamilyang Liu namin ay kayang pawalang bisa ng isang galaw. Mahirap bang wasakin ang pamilyang Liu? Wei Wujiang, pinagbigyan ng tatay ko si Ginoong Fu Pingsheng. Kaya hindi namin pinapaireklamo. Akala mo ba malaking tao ka na? Ang pamilyang Liu ay matatag sa probinsya ng Dongnan. Isang maringal na angkan ng mahigit 50 taon. Sa buong probinsya ng Dongnan. Sino ba ang hindi nagbibigay dangal sa pamilyang Liu? Kahit si Ginoong Fu. Nararapat ding magbigay galang sa pamilyang Liu. Lalo ng ngayong gabi. Na nandiyan pa ang pinuno na Shenting. Para maging saksi sa kasal namin ni Li Qingming. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo gustong wasakin ang pamilyang Liu? Dahil sa bibig mo lang ba? Walang kwenta. Mag-ingat ka, bibitayin ko ang bibig mo. Isa lang yung dumi ng insekto. Bakit pa siya papansinin? Wei Wujiang, sira na ang bite mo. Magmadali ka at huminging tawad kay Liu Suifeng. Sasabihin mo sa akin na mag-sorry ako sa kanya? Ang taong tu, kailangan bang ipagtanggol ni Fu Pingsheng? Sabi lang ni Fu Pingsheng na ako ang magdadala sa kanya papasok. Wala nang iba pang sinabi. Ibig mong sabihin, hindi ka kaibigan ni Fu Pingsheng. Hindi karapat-dapat si Fu Pingsheng maging kaibigan ko. Li Qingming, magsisimula na ang gala. Kung papayagan siyang manggulo rito, baka makaapekto ito sa inyong engagement. Wei Wujiang, hanggang kailan ka pa magigit? Alam mo ba, parang payaso ka ngayon. Payaso. Ganito ba ang tingin mo sa akin? Ayokong makipagkainitan pa sa'yo. Walang size to. Bago hindi na mabawi ang sitwasyon. Umalis ka rito ngayon din. 7 taong relasyon. Sinabi mong parang wala lang iyon. Ano pa ang may kabuluhan ayon sa'yo? Ang maging engaged sa kanya? Huwag mo na akong sisihin dito. Alam mo namang ang engagement na ito
ay mahalaga para sa akin at sa Lee Group. Huling babala ko sa'yo. Tumigil ka na sa pagulo. Kung hindi, walang makakapagtanggol sa'yo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pwed mong ilagay sa ilalim ng paa ang lahat ng nangyari sa atin at tratuhin itong parang wala. Ganoon ba? Lee King-meng, huwag kang magsisisi. Kung ganoon ang sinabi mo, buong probinsya ng Dongnan ay laruan lang sa paningin ko. Kahit sirain ko pa ito. Ano pa? Hindi ko inaasahan na magpapakita ng personal si Anlan. Ako po si Fu Pingsheng, labis akong natutuwa. Dahil sa Panginoon, at ang hinihinging singsing para sa kasal, hindi namin magugustuhan kung hindi namin gagawin ang lahat. Narinig ko, si Wei Wujiang hindi ba ay kasal na sa anak ng pamilyangan? Bakit pa may kasal? Kasal. Naghiwalay na. Kung interesado ka, Misan, sama ka sa akin sa banquet para manood ng magandang palabas. MR Fu, magusuna na kayo. May kailangan pa akong gawin. Kailangan mo ba ng tulong ko? Wala namang malala. Hindi na ako mag-abala sa inyo, MR Fu. Una na ako. Tungkol sa singsing, ipapadala nyo na lang mamaya. Psych. Laruan. Malaking salita. Ang lakas ng tapang magturing. Sa buong probinsya ng Dongnan bilang laruan. Ikaw ang pinakauna. Gago, patay na ang hinala mo. Akala mo ba talaga na ikaw? Ano bang tanyag na tao ka? Ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ka karapat-dapat malaman. Tama ang sinabi mo. Ako nga ang sinasabing malaking tao. Walang alam na tanga. Itaboy ni Tsuedong siya. Kung tanungin ni Fu Pingsheng, ako ang sasagot at mananagot. Jin Noong Wei. Wei Wujiang. Tingnan mo yang nakakalog-kalog. Nakakatuwa sobra. Mamaya, ikakasal ako kay Lee King-meng. Kulang lang isang unggoy. Magpatawa ka nga sa kuya mo. Bibigyan ka ni kuya na malaking pulang sobra. Sayang naman. Diyan yan kagandang baba. Bakit napunta sa basurang yan? Wala kayong mata, mga ulol. Kung pagsasamahin kayong lahat, hindi kayo karapat-dapat magbuhat ng kanyang sapatos. Siya. Hindi nga kayang bantayan ang sariling asawa. Isang inutil na asawa. Nang kasama ko si Lee King-meng. Nalaman niya kung ano ang saya ng pagiging babae. Kung siya talaga ay isang tanyag na tao, bakit babaguhin ni Lee King-meng ang asawa niya? Hindi ba ikaw ang dahilan? Hindi, di ba? Kung wala si Lee King-meng nitong mga taon, Patay na siya sa gutom. balita lang yan. Magpapakasal kami ni Lee King-meng. Wala na siyang mag-alaga. Di nagpapakamalaki ka. Bumalik para lokohin si Lee King-meng. Sayang Sobra katalino si Lee King-meng. Hindi siya binigyan ng kahit counting sansa. Kaya nagalit ka dahil sa pag-ibig. Kaya nandito ka para si Rain ang handaan. Guguluhin mo pa ang engagement namin. Ang daldal mo naman. Hindi ka na pwedeng komdyante. Sayang talaga. Ano? Inamaan ka sa kirot, no? Nainis ka at nagalit, di ba? Wei Wujiang. Di ko inaasahan. Ito pala ang tunay mong mukha. Buhay tayo ng magkasama ang 7 taon. Nakakasuka talaga. 7 taong pagsasama bilang mag-asawa. Hindi kayang tapatan. Ang ilang salitang sinabi niya, ang 7 taon na to, bulag ang paningin ko. Tama na, Wei Wujiang. Ang 7 taon na to, kahit pa binigyan mo ng pagkain ang aso, dapat marunong na itong magbantay ng bahay. Hindi gaya mo. Ikaw, walang utang na loob. Ako ang nagbigay ng lahat sa Lee Group. Walang utang na loob. Kayo yon. Wei Wujiang. Tapos ka na ba sa kalokohan mo? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Parang isang taong galing sa kalye. Kung wala ako, kailan ka magiging totoong lalaki? Tumahimik ka. Wala kang karapatang sabihin ganyan sa kanya. Paano? Ikaw rin ba ang nagdalang tao sa kanya? Wei Wujiang. Isa kang basurang tao. Bahala na. Mag-asawa kayo noon, di ba? Kung tapat kang hihinging tawad sa lahat, mapoprotektahan kita. Mula ngayon, mabubuhay ka ng maayos kasama siya. Mga bagay ng mataas na lipunan. Ano yun? Ikaw ba ang nakatakdang magpakasal sa kanya? Ikaw, Lee King-meng, may mga tao talaga na talagang nakalaan gumulong sa putikan. Kahit anong gawin mo, hindi siya mapoprotektahan. Lalo na, nagsuway-suway siya sa halos lahat na makapangyarihang angkan sa probinsya ng Dongnan. Walang makakaprotekta sa kanya. Lee King-meng, kung ipagtatanggol ninyo siya, nasa kabilang panig kayo ng probinsya ng Dongnan, at ng lahat ng makapangyarihang angkan at pamilya rito, mapapaharap kayo sa kanila. Mag-isip ka ng mabuti. Ang pag-unlad ng Lee Group nitong 2 taon ay talagang maganda. Ngunit kung lalaban kayo sa amin, wala pa kayong kakayahan para diyan. Lee King-meng, malapit ka nang maging manugang ng pamilyang Liu. Mag-isip kang mabuti bago magsalita. Ako, Ginang Lee. Hindi mo ba nakikita? Sadyang ginawa niya ito ngayong araw. Upang saktan ka. Siya ang magpapabagsak sa buong Lee Group. Huwag kang magiging mahina sa kanya. alam ko, Wei Wujiang, nitong mga nakaraang taon, ang inaalala mo lang ay mga suliranin sa bahay at maliliit na bagay. Samantalang ang pinahahalagahan ko ay ang buong pag-unlad at hinaharap ng Lee Group. Ang ating kasal ay mula palang isang pagkakamali. Magkaiba ang ating mga landas. Hindi tayo maaaring magkasundo. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Wei Wujiang, patawad. Ganoon din ang iniisip ko.
Tama na. Dapat na matapos ang palabas na ito. Inabala mo ang kayusan. Dinala mo sa kahihiyan ang mga maharlika. Walang pinipiling katayuan. Hihingin ko ang iyong buhay bilang kabayaran para itama ang pagkakamaling ginawa mo. Iyan ba ang iyong huling salita? Sa ganitong punto, nagpapatigas ka pa rin ng bibig. Maghajino, kung hindi natin pupuksain ang batang ito, saan napupunta ang dangal ng mga pamilyang may kapangyarihan sa probinsya ng Dongnan? Saan? Pamilyang Liu, hindi kami titigil hanggat hindi ka napaparusahan. Tayo, mga matandang ito, matagal na tayong tahimik. Panahon na para tayo'y magpakita. Ang aming Tianyi group ng pamilyang Zhao, hindi rin kayo padadaanin. Isa lang kayong langaw. Pindutin lang at patay na. Hindi pa kayo karapat-dapat. Sa antas ng aming paghahabol. Nakakainis ang mga taong walang paggalang. Totoo naman, ang aming Zhuifeng Group, wala kang kinabibilangan. Ang 4 na pamilya gusto siyang patayin. Ang bayaw na ito ng Ligro, kahit mamatay, nakakuha rin siya ng pansin. Bakit pa pinapahaba? Gawin na lang. Ang aming pamilyang Zhang. Hindi rin siya palalagpasin. Ang aming pamilyang Lin, hindi rin. Hindi titigil. Pumipili siyang kalabanin ang buong mga angkan ng probinsya ng Dongnan. Grabe, patay na ang matanda. Ginang Li, wala na ang inutil na to. Mula ngayon, maaari mo nang simulan ang bagong buhay mo. Ngayon naiintindihan mo na, di ba? Ang 4 na dakilang hari ang basong alak na to. Sila ang nasa pinakamataas na antas ng tornang alak. At ikaw, parang langgam ka lang. Dadurog kita. Mas madali pa kaysa durugin ang langgam. Ang pinakamataas na antas. Kaya ngayong gabi, babasagin ko kayo, kayong mga tinatawag na mga makapangyarihang pamilya. Wawasakin ko kayong lahat. Naghahanap ka ng kamatayan. Tauhan, Wei Wujiang. Paumanhin na. ang kapal ng mukha ninyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang na gawin ito? Fu Pingsheng. Hindi ba kayo mga bisita ni Fu Pingsheng? Bakit hindi niyo siya nilapitan para ipakiusap ang buhay niyo? Bakit nagtatago kayo, mga duwa? Hindi ko na kailangang pumunta doon. Kusang pupunta siya. Sedge na nga. Hindi ako nakikipag-usap sa patay. Bakit hindi ka kasama ang iyong magiging asawa? Para sama-sama kayong pumunta? Sasama ka ba sa akin? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pagitan mo at kay Fu Pingsheng. Anong relasyon ito? Pero nagkamali ka ng malaki. Kahit kilala mo si Fu Pingsheng, hindi iyon makakatulong. Sumama ka sa akin ngayon. Humingi kang tawad kay Fu Pingsheng. Baka patawarin ka niya. Dapat matakot ka sa kanila. Wei Wujiao, huwag ka nang mangarap. 7 taon na. Nakagawa ka bang kahit isang mabuting nagawa? Alam mo ba kung sino ang mga nasagasaan mo? Alam mo ba kung kanino ka nakikipaglaban? Bakit ka lalaban? Ito ang mga makapangyarihang pamilya ng probinsyang Dongnan. Isa kang ordinaryong tao. Paano ka makikipaglaban sa kapangyarihan? Kung wala ang sinasabing mga ordinaryong tao, matagal nang bumagsak ang langit. Li Qingming. Ngayon, huhugutin ko ang tinatawag mong langit. Ibababa. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Ako, Fu Pingsheng. Kakagulo lang kanina sa venue eh. Fu Pingsheng. Hindi mo ba pinatawag si Tsuedong para imbitahin ang mga tao? At pagkatapos, Pinahiya niya kami na naroroon. Lahat ng pamilyang naroroon. Ginoong Fu Pingsheng, hindi ninyo kailangang magalit. Ayusin namin siya ngayon din. Ganun ba? Kailangan ko pang magpasalamat sa inyo. Ako si Liu Suifeng. Magandang araw, Ginoong Fu Pingsheng. Ginoong Fu Pingsheng. Narinig ko na may malalaking tao ang dadalo mamaya. Narinig ko iyon din. Bakit hindi kayo sumama? Dapat mo bang itanong iyon? Liu Zhenyu. Magaling kayong magturo sa anak, ha? Patawad, Ginoong Fu Pingsheng. Ginoong Fu Pingsheng. Lahat kasi ay kasalanan ni Suifeng. Nabigla rin ako dahil sa manugang ng ligro. Nawala ako sa sarili dahil sa gali. Sandali lang, nagkulang ako sa paggalang. Manugang. Tama. Siya nga. Isang walang kwentang lalaki na umaasa sa asawa. Pumilit pumasok sa salusalo at sinuntok ang seguridad. Unang kasalanan. Walang paggalang sa nakatataas, umaakyat ng posisyon. Tinuturing niyang walang halaga ang aming pamilyang may angking dangal. Ikalawang kasalanan. Paginsulto kay Fu Pingsheng at sa pinuno ng Shenting. Ikatlong kasalanan. Binigyan na namin siya ng napakaraming pagkakataon. Pero paulit-ulit siyang nagkakamali at lalo pang lumalala. At umupo pa siya sa punong misa. Tingnan ninyo. Basagin ninyo lahat ang tore ng tiyampag na yan. Ito'y panunukso sa probinsya ng Dongnan. Ito ang dangal ng ating mga pamilyang may impluensya. Kung hindi natin siya alisin, ang mga pamilyang sa probinsya ng Dongnan namin ay magiging katatawanan ng iba. Ginoong Fu Pingsheng. Ang taong ito, dapat tarusahan. Tama, Ginoong Fu Pingsheng. Paulit-ulit niya kayong kinukutya. Halata namang hindi niya kayo binibigyang halaga. Dapat siyang mamatay nga. Kung hinahamak niya si Ginoong Fu Pingsheng, ibig sabihin hinahamak niya rin kami. Ang lahat ng mga mayayamang pamilyang makapangyarihan sa probinsya ng Dongnan, handa na kaming dakpin siya at gagawing aral siya ng maayos. Hindi niya iginalang si Ginoong Fu Pingsheng. Talagang karapat dapat siyang parusahan. Ginoong Fu Pingsheng, huwag kayong magalit. Lahat ng naririto, ang mga kilalang angkan at pinuno, nagkasundo na kami,
Hindi kami titigil hanggat hindi siya napapahamak. Pagkatapos ng gabing ito, wala na siyang mapaglilihiman sa buong probinsya ng Dongnan. Wala nang lugar para sa kanya. Tama, Ginoong Fu Pingsheng. Wala siyang halaga kundi isang uod sa latrina. Hindi na niya karapat-dapat na pagtuunan pa ng pansin. Sage. Magaling ang samutan ninyo. Salamat sa inyo sa pagtanggap ng pasanin para sa akin. Ginoong Fu Pingsheng, pinagpala po ninyo kami. Karapat-dapat siyang mamatay. Susiw, papatayin na kita para sa kanya. Talagang dapat mamatay. Pero ang dapat mamatay ay kayo. Jinu Fu. Fu Pingsheng. Ang yabang naman. Wei Wujiang, mamimik. Ginang Li. Ininsulto ni Wei Wujiang si Ginoong Fu. Tiyak na kamatayan niya ito. Hindi natin pwedeng makipag-ugnayan sa kanya. Ginang Li, Wei Wujiang, ano ka ba para sa amin? Nangangahas kang kausapin si Ginoong Fu ng ganito. Tugisin kita. Bulag ka ba? Si Ginoong Fu. Labas ka. Ano itong nangyayari? Ginang Li, narito na si Ginoong Fu. Umalis na tayo, dali. Ginang Li, Nagalit si Ginoong Fu kay Wei Wujiang. Pati si Liu Dong at si Liu Xiaoti naman. Hindi mo ba siya poprotektahan? Hindi kakayanin ng Li Group na tumayo sa kanila. Iyan ang ipinamuhunan mo, Ginang Li. Dali na, umalis na. Dali, umalis na. Wei Wujiang, ginawa ko na ang lahat para iligtas ka. Ikaw ang hindi marunong mag-ingat sa sariling buhay. Huwag ninyo akong sisihin. Pagpupugay kay Wei Wujiang. Hindi ba siya bayarang menugang ng Li Group? Ngayon, mukhang sumalpok tayo sa bakal. Impossible. Sigurado akong nagkamali lang ako. Hindi pwedeng mangyari yan. Fu Pingsheng, may mabigat na kasalanan. Pakiusap, ipataw ang parusa, Wei Wujiang. Ang mga nasa ilalim ni Fu Pingsheng. Sobra ang yabang nila. Lalo na't si Fu Pingsheng mismo ang narito. Paano ko magagawang parusahan siya? Wei Wujiang, pakibigyan niyo ako ng pagkakataon. Dito, sisikapin ko. Bibigyan ko kayo ng kasyasyang sagot. Umupo kayo. Maikli ang buhay ko. Umupo ka nga. Baka paihin ang buhay ko kung umupo ako. Kayo. Sino ang may reklamo? Sige nga, Kung nakaayos na ang entablado, umupo na lang ako at manonood. sa tingin ko, dapat napalitan ang pwesto ng 4 na dakilang hari. Panahon na para magpalit. Ginoong Fu, nagkamali ba kayo? Wala namang silbi ang lalaki. Ano ang takot ninyo sa kanya? Salot, mumuni kayo at tumahimik. Tatay, anong ginagawa mo? Anak na supling, manahimik ka. Tatay, Anong ginawa ko? Pinoprotektahan kita ng buhay ko. Lakad na. Kumain ka ng tuhod. Ako'y hindi marunong, nagkasala ako sa inyo. Sana huwag niyong isipin ang maliit na pagkakasala ko. Bigyan ninyo ng daan ang pamilyang Liu. Tatay, parang nalilito na kayo. kanina pa ninyo sinabing papatayin niyo siya. Bakit kayo ngayon nilumuluhod sa kanya? Bakit ko inalagaan ang isang baboy na katulad mo? Atay, Ano bang nangyayari? Sabihin mo. si Wei Wujiang ay isang malaking tao. Nagkamali kami ng pananaw. Cheld, magmakaawa ka na at magsorry. Tanging kapag dumating ang pinuno ng Shenting lang kami, may pag-asa. Doon lang ang aming silbi. Mabilis, magsorry kay Ginoong Wei Wujiang. Ginoong Fu Pingsheng. Kami ang pamilyang Liu, hindi namin naintindihan ang kabutihan. Nagkasala kami kay Ginoong Wei Wujiang. Sa kabutihang loob ninyo, handa kaming maglingkod sa pamilyang Wei hanggang mabuo. Patawarin ninyo ang pamilyang Liu at bigyan kami ng pagkakataon. Ang inyong ikabubuhay ay hindi nakasalalay sa akin. Ginoong Wei Wujiang, patawarin ninyo ang pamilyang Liu. Mabilis, magsorry na kayo. Magmadali kang humingi ng tawad. Paumanhin, Wei Wujiang. Bigyan ninyo ang pamilyang Liu ng 100 pag-asa. Liu Dasha, hindi ko matiis ang iyong pagyukod na iyon. Sadyang hindi ko matiis. Wei Wujiang. Bigyan ninyo ang pamilyang Liu ng 100 pag-asa. Kayo sa pamilyang Liu, isang nangungunang pamilya sa probinsya ng Dongnan. Mahigit 50 taon na. Kahit si Fu Pingsheng, magbibigay galang sa inyo. Kahit ang pinuno ng Shenting, ay sasagot bilang saksi sa kasal ni Liu Dasha. Paano mawawalan ng pag-asa ang pamilyang Liu? Wei Wujiang, kung hindi mo bibigyang pansin ang maliit na pagkakamali, parang tinatakan mo kaming isang wala. Para lang kaming dumi sa inyong mga mata. Ako'y isang manugang mula sa Li Group. Isang inutil na kumakain lang at umaasa. Maging si Liu Dasha, handa pa siyang putulin ang aking mga galamay. Gagawin niya akong uod sa latrine. Pinuno ng pamilyang Liu, kung ikaw ang nasa aming kalagayan, ano ang gagawin mo? Kami sa pamilyang Liu, totoo nga bang wala na kaming pag-asa? Tinahin ninyo ng kahihiyan si Wei Wujiang at gaya pa ninyong humihingi ng daan. Ginoong Fu. Tingnan ninyo, sa loob ng maming taon, ang pamilyang Liu namin, masipag sa ilalim ng iyong pamamahala. Walang papuri. May pinagpaguran din naman. Dahil lang sa mga salitang iyon niya, sinaktan niya tayo ng todo. Wala na ang pamilyang Liu. Papaltan lang ng iba. Wala na ang pamilyang Liu. Li Qingming, maghihiwalay ka sa akin para magpakasal sa taong ganyan. Sabi ko, dahil sa akin. Inakay ko ang Li Group sa kalagayang ito. Hindi ka naniwala. Sabi ko, Longting Group, ang pakikipagtulungan nila sa Li Group. Dahil din iyon sa akin. Hindi ka rin naniwala. Sabi ko, sila ang dapat matakot ngayong gabi. Hindi ka pa rin naniwala. Ngayon naman, naniniwala ka na ba? Sa loob ng 7 taon na ito,
Tinatago mo sa akin ang lahat. Bakit? Kung sinabihan mo ako, Hindi sana tayo umabot dito. Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi ba sinabihan kita? Wei Wujiang, huwag kang magpangga. Malinaw na hindi ka ordinaryo. Pero pinapanood mo si Li Qingmeng. Naghihira para sa Li Group. Hindi ba't ginawa mo lang iyon para lang matupad? Ang perbersong pagnanasa mo ba to? Ngayon, Gusto mo lang sabihing hindi. Ang lahat ng pagsisikap ni Lizong. wala ka bang hiya? Manahimik ka. Kalansay na babae. Sinaktan mo na naman ako. Kung magsalita ka pa, papatayin kita. Jile, tingnan mo ang mga hungkag na magkasintahan na yan. Wei Wujiang, hindi ko iniintindi ang nakaraan mo. Ano ang dahilan na itinago mo sa akin? Li Group. Mula sa bingit ng pagkabangkarote. Umabot hanggang ngayon. Ang aking pagsisikap. Iyon ang pinakamahalaga. Hindi ang sinasabi mong suporta. Kung hindi dahil lihim na tinulungan ka ng Panginoon. Akala mo ba sa sinasabing pagsisikap mo? Makikipagtulungan ka sa mga malalaking kumpanya? Li Qingmeng, kung wala ang pagkakaayos ni Wei Wujiang, sa anong karapatan umabot ang pamilyang Li? Sa posisyong ito ngayon, dahil lang sa'yo, Noon, dahil hindi ka pumayag pakasalan ako, tinago ko ang aking pagkakakilanlan sa'yo. Natakot ako na isipin mo, na ginagamit ko ang kapangyarihan ko para apihin ang iba. Kaya sa loob ng 7 taon na iyon, pinili kong maging payak, kasama kita ng 7 taon. Pinalitan lang ng isang kasulatan ng diborsyo. Hindi ganoon. Hindi ko talaga gustong gawin to. Tama na, Li Qingmeng. Ang kayamanang kailangan mo at ang katayuan mo, walang halaga sa akin. Pagkatapos ng gabing ito, walang lalapit pa tayo sa isa't isa. At ikaw, pinakamabuti kong hilingin sa'yo, maligayang engagement. Kung kaya pa ninyong ituloy. At kayo naman dyan. wala ba kayong sasabihin? Ginoong Fu Pingsheng. Kami pong mga tao rito. Naliloko kami ng pamilyang Liu. Pamilyang Liu. Ibig niyong sabihin, kami pala'y mga biktima. Kasalanan ng pamilyang Liu. Sila ang nag-udyok ng lahat. Ginoong Wei Wujiang. Nalinlang kami ng pamilyang Liu. Naranasan kayong maanikan. Dito at ngayon, humihingi kami ng tawad. Ginoong Wei Wujiang. Ako, si Zhao Tianyi, humihingi rin ng paumanhin. Kung kailangan ninyo ng kahit ano sa hinahara, sabihin nyo lang. Ipapangako ko, ibubuhos ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat. Ginong Wei Wujiang. Handang magbayad ng anumang halaga ang pamilyang Qian para humingi ng tawad sa inyo. Kaya pala ang nangyari ngayong gabi, ay kasalanan lang ng pamilyang Liu pala. Inosente po kayong lahat. Po. Kung ganon na ang sabi nyo, at ipilit ko pa ang kaso, ay magmumukha akong walang pakisama. Dahil handa kayong magbayad, ng anumang presyo, kung ganon, magpakaalis na kayo sa probinsya ng Dongnan. Ano po? Inisip nyo ba talaga na makakalusot kayo? Panaginip lang yan. Ginong Fu Pingsheng, Ang pagpili sa mga pamilya sa probinsya ng Dongnan na umalis lahat ay katumbas po ng aming kamatayan. Po, Ginong Wei Wujiang. Ang biro po ninyo ay medyo sobra na, di ba? Ginong Wei Wujiang, kung tutulungan namin kayong patayin ang pamilyang Liu, pwede na po nating tapusin ang usaping ito. Paano po? Tama ang sabi mo. Bakit nyo akala? Hahayaan ko kayong makalusot. Ginong Wei Wujiang, sinasabi nga, kung may pagkakataon na patawarin, patawarin na. Akala mo ba tanggap ko ang anumang halaga? Masyado kayong malaki ang hinihingi. Parang sinisikil ninyo ang buhay namin. Nang gusto ninyong kitilin ako kanina. Hindi kayo nag-atubili ganoon. Wei Wujiang, lahat to ng pamilyang Liu. Huwag ninyong lokohin ang sarili. Kami, ang 4 na dakilang hari. Kung magkaisa, anong kaya niyang gawin? Ipapatay niya ba kami? Mahirap ba iyan? Kami, ang 4 na pamilyang ito. Hawak namin ang ekonomiya ng probinsya ng Dongnan. Kung papatayin niya kami, ang buong probinsya ng Dongnan ay babagsak sa kaguluhan. Kahit si Fu Pingsheng, hindi rin siguro may ganyang kakayahan. Liu Zhenyu, alam mo ba ang sinasabi mo? Fu Pingsheng, ikaw ang may kontrol sa probinsya ng Dongnan. Narerespeto ka namin. Pero siya naman, pinutol ang sigla ng probinsya ng Dongnan. Kami, ang 4 na dakilang hari. Hindi tayo papaiwanan lang na mamatay. Hinahanap ninyo ang kamatayan ninyo. Fu Pingsheng, aminado kami na may nasabi kaming mga maling salita. Pero inaatasan ninyo kaming mga matanda na mamatay para rito. Hindi ba sa tingin ninyo? Medyo sobra na ang ginawa ninyo? Ginong Fu Pingsheng, ang pamilyang Qian namin sa probinsya ng Dongnan ay umangat at bumagsak ng dekada. Hindi na namin nailang sa malalaking unos. Bigla lang may sinagupa, mga mabababa, sasabihin nilang paalisin kami sa probinsya ng Dongnan? Hindi siguro ganoon kadali. Tama naman. Ang pamilyang Son namin, hanggang sa narito ang pagunlad. Ginawa namin sa sariling pawis. Kung may magtatangkang lipulin ang pamilyang Son, hindi kami mananahimik. Huwag ninyong isipin dahil may suporta kayong Fu Pingsheng. Pwede na kayong gumalaw ng walang pakundangan. Ang langit ng probinsya ng Dongnan, ito ang sinusuportahan namin. Kung bumagsak kami, babagsak din ang langit. Ikaw ang mamamatay. Ang tapang mo naman. Kung wala ang suporta ni Fu Pingsheng, matagal ka nang napasara sa aming gulong. Nakababatang lalaki.
Kung totoong may kakayahan ka, ikakatakot ka ng iba. Umaasa sa iba, hindi maaasahan. Fu Pingsheng, ang posisyon mo bilang sandigan sa probinsya ng Dongnan. Hindi ito sapat. Kung sasabihin ko na ngayong gabi papatayin namin kayo, Nasa sa inyo na kung may kakayahan kayo, o wala. Liu Zhenyu, huwag mong kalimutan, ang lahat ng meron ka ngayon ay ibinigay ni Fu Pingsheng. Fu Pingsheng, hindi mo ba inakala na ang pinuno ng Shenting ang magpapatotoo kay Liu Suifeng? Ek ba? Maghajino. Parating na ang pinuno ng Shenting. Susuportahan niya tayo. Tayo, ang 4 na dakilang hari. Sama-sama. Tama. Matandang Liu, pamilyang mula sa probinsya ng Dongnan. Sama-sama. Napadala ang pinuno ng Shenting ng mga singsing. Para sa handaan ng kasal. Naipadala na ang custom na singsing mula sa pinuno ng Shenting. Hindi natin alam kung sino ang ipinadala niya para kunin iyon. Panginoon, hindi ba iyon ang pinagawa mo kay Anlan? Nakustom na singsing. Ako. Ito ay regalo mula sa pinuno ng Shenting para sa akin at kay Li Qingmeng, ang aming mga singsing. May papakitang ebidensya ka ba? Lahat ng narito ay makakapagpatunay para sa akin. Ako at si Li Qingmeng. Ang araw ng aming engagement. Ang singsing na ito hindi para sa akin. Sino pa ba naman? Ngayong gabi, talagang ang gabi ng engagement niya. Kung gayon, ibigay ko na sa iyo ang mga singsing na ito. Wei Wujiang. Wei Wujiang. Hindi mo inaakala, no? Makakakuha ang pamilyang Liu. Ang pabor ng pinuno ng Shenting. Simulang gayon, ang pamilyang Liu at pamilyang Fu ay magiging magkakapantay na. Ang lakas ng loob mo dahil kay Fu Pingsheng na sinusuportahan ng tandang asong yan. Mulang gayon, ang pamilyang Liu ay nasa ilalim ng pinuno ng Shenting. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa iyo. Li Qingmeng, halika dito. Wei Wujiao. Ito yung sa habang buhay mo, ay hindi mo maibibigay sa akin. Dapat sa iyo talaga ito dati. Kahit gaano ka pa kagaling, makakaagad ka pa ba sa pinuno ng Shenting? Puwera. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ang pinuno ng Shenting ay nandito para sa inyong libing. Naalala mo nga ako. Pagkatapos, ikakulong kita sa kabaong. Ikakulong kita sa kabaong. Dito, hulihin niyo siya. Subukan nyo kung magagalingan. Ito ang mga singsing na regalo ng pinuno ng Shenting. Fu Pingsheng, sa mga taong ito, gumagamit ka lang ng pangalan ng pinuno ng Shenting. Nag-astang makapangyarihan sila sa atin. Hindi nila inakalang dating ang araw na ito. Di ba? Ang aming pamilyang Liu ay humahawak na ng pagkalinga ng pinuno ng Shenting. Mga ginoo, bakit taba? Nyo papalilihisin si Fu Pingsheng na parang aso. Mas mabuti na kayo'y sumama sa akin. At lipunin ang pamilya ni Fu. Tama yan. Ang pinuno ng Shenting, ang matanda, ay nagbibigay ng proteksyon sa inyo, pamilyang Liu. Siguro dahil din ayaw niya sa matandang iyan. Patayin natin sila. Upang maibsan ang pasanin ng pinuno ng Shenting, ang pamilyang Son handang tumulong. Fu Pingsheng, hindi kita pipinsalain ng todo. Basta ibigay mo lang ang batang asong yan. Bibigyan kita ng 100 buhay. Akala nyo ba talaga na ang singsing na yan para sa inyo? Natitirang nagkukunwaring tanga pa kayo. Huli na. Alam ng lahat na. Ang singsing na ito ay mula sa pinuno ng Shenting. Bilang regalo para sa kasal. Ngayong gabi, bukod sa pagtatala namin ni Li Qingmeng, sino pa ang karapat-dapat sa singsing na ito? Ang singsing kasal ni Anlan. Hindi mo rin karapat-dapat kunin iyon. Ngayong gabi, ang aking engagement na ito. Ang singsing na ito ay mula kay pinunong Shenting. Regalo niya para sa akin. Ngayon, ibigay mo. Sa akin. Anlan. Hindi ba siya ang nakatatandang dalaga ng pamilyang An sa Tiandu? Narinig ko. Sinasabing hawak ng pamilyang An ang buong Shenzhou. Isang kapat ng lahat ng puwersa ng depensa. Ang mga angkan na nakaalalay sa pamilyang An ay kumalat sa buong Shenzhou. Kabilang ang mga tulad naming pamilya. Hindi bababa sa 100. Hindi ka panipaniwala. Anlan, isang babaeng henerasyon lang. Ngunit siya pala ang napakalaking pamilya. Unang karapat-dapat na tagapagmana. Binibinian. Malakas ang impluensya ng pamilyang An. Ngunit kayo naman. Hindi nyo rin dapat apihin kami, di ba? Ang singsing na ibinigay ng pinuno ng Shenting. Hindi nyo pwedeng kunin na parang salita lang. Balak nyong umalis na lang ba? Kailangan nyong magpakita ng ebidensya. Tama, ebidensya. Anong ebidensya mayroon kayo para patunayan na ang singsing na ito ay sa inyo? Kayo, ay nag-alinlangan sa akin? Pakiusap. Binibinian. Ipakita ninyo ang ebidensya. Bakit hindi ninyo buksan ang kahon at tingnan? Hindi pwedeng totoo. Binibini Anlan. Isang prinsesa ng langit tulad mo. Hindi ko alam sino ang karapat-dapat sa'yo. Muli tayong nakita. Ang magiging nobyo ko. Ginang Li. Ang mga babae sa labas ni Wei Wujiang. Ang dami naman. Kababaihan niya? Nakakatawa. Isa siyang walang kwentang basura. Paano siya magiging nobyo ni Binibini Anlan? Ang inyong binibini, wala siyang karapatan. Hindi sa karapat-dapat. At ikaw ba? Kaya pala,
Ikaw pala ang magiging nobyo ni Binibini Anlan. Hindi nakapagtataka. Tinitingnan mo kaming parang basura. Mas hindi nakapagtataka. Bakit inaalagaan ka ni Fu Pingsheng? Ako si Zhao Tianyi. Buong buhay ko'y naghamak, nagpunta na malayo. At sa wakas, Pinalad ako ng tadhana at nablind ako. Punong pamilyang Zhao. Matandang Zhao. hindi na matatag ang pamilyang Zhao. Ginoong Wei. Handang ilibing ng pamilyang Zhao ang lahat ng ari-arian. Umalis na lamang sa probinsya ng Dongnan. Sana'y, Ginoong Wei. Bigyan ninyo ang pamilyang Zhao ng isang paraan para mabuhay. Sige. Kayo naman. Ang pamilyang Qian handang isuko ang lahat ng ari-arian. Pakiusap, Wei Wujiang. Bigyan ang pamilyang Qian ng isang paraan para mabuhay. Pakiusap, Wei Wujiang. Iwanan ninyo ang pamilyang Sun ng 100 buhay. Ang pamilyang Liu. Handang isuko ang lahat ng aming kayamanan. Umalis kami sa probinsya ng Dongnan. Pakiusap, Wei Wujiang. Bigyan ninyo ang pamilyang Liu ng isang pagkakataon. Bakit mo naman isipin na makakabangon pa ang pamilyang Liu? Ang pamilyang Liu. Tapos na kami. Ako ang makasalanan ng pamilyang Liu. Baliw na kami. Baliw na kayo lahat. Isa lang siyang basura. Baliw na kayo lahat. Bakit kayo natatakot sa kanya? Walang kwenta siya. Dalhin ninyo silang lahat. Opo, basura. Walang kwenta siya. Handa ring lisanin ng pamilyang Fang ang probinsya ng Dongnan. Sir Wei, pakiusap. Bigyan ninyo ang pamilyang Fang ng 100 buhay. Ang pamilyang Zhang handang isuko ang lahat ng ari-arian. Umalis sa probinsya ng Dongnan. Ang natira sa kanila. Ikaw na ang bahala rito. Magtiwala kay Wei Wujiang. Hindi ba dapat bigyan ninyo ako ng paliwanag? Kung ayaw man ni Wei Wujiang, mawawala ba? Maari tayong mag-usap ng maayos. Marami rito ng tao. Lumabas tayo at pag-usapan. Sundin na lang ang sinabi ni Wei Wujiang. Tigil diyan. Li Qingming, may iba pa bang kailangan? Wei Wujiang, ilan ba talaga ang mga babae mo sa labas? Wala yang pakialam sa'yo. Wei Wujiang. Noon, si Li Qingming ang pumili sa'yo. Hindi niya sinayang ang napili niya, kahit nasabog ka. Kinakasal niya sa'yo. Inalagaan ka niya ng 7 taon. At heto ka naman, nilalandi mo siya sa likod ng kanyang likod. At ginagamit mo pa itong maliit na babae bilang dahilan para siraan si Li Qingming. May tapang ka pa bang tawagin ang sarili mong lalaki? Gumanti ka sa akin. Ano ka ba ngayon? May lakas ka bang manalita rito? Wei Wujiang, isa kang duwag na laging nagtatago sa mga babae. Isang tanga. Pag may problema, inapapakita mo sa babae ang dumi mo. Magsalita ka pa ng 1 beses. Patayin kita ngayon din. Li Qingming. Wei Wujiang, inaapi mo ang isang babae. Yan ba ang tunay na lalaki? Paano naman? Gusto mo pa bang magpapaumanhin ako sa kanya? Akala ko kasi, sa sarili mong kakayahan ka umangat, para igalang ka ni Fu Pingsheng, at pababain ang lahat ng makapangyarihan. Natutuwa ako noon. Ibig sabihin, magaling pa rin ang mata ko, pero ngayon, nakakadiri ka lang sa akin. Ang paghiwalay sa'yo, ay ang pinakamatuwid kong ginawa. Sa buong buhay ko. Sabihin mo na lang ng diretso. Busi ako. Paano naman? Bus ka bang samahan ang bagong gusto mo? Isang gabi lang, at humakbang ang lahat ng makapangyarihan probinsyang Dongnan. Sa harap mo na parang yumuko. Nakakau talaga. Pero ang ganitong karangalan, hindi sa'yo. Kailan ka ba tutumbas bilang tunay na lalaki? At mabuhay ng may dangal? Kung si Li Qingming ang dumating, para sabihin ang mga ito sa akin. Wala na ngang silbi yun. Anlan, aalis na tayo. Hindi pa nila alam na ang kakilala nilang Ete. Ay ang dating asawa niya. Ang panlasa naman Ete na ito. Pati si Ginong Wei Wujiang pa lang, kahit sino pang pinakamakapangyarihan, pinakakilala, maari ring iwanan nila yon. Kayo lang ang magkukuha nito. Ginagawa ninyong kayamanan ang basura. Mga kagaya mong maliit na tauhan. Hindi ko naman kailangan magpaliwanag sa iyo. Dahil ignorante kayo, pwede ko namang sabihin sa inyo kung ano ang na-miss ninyo. Anong klaseng malalaking tao yon? Hindi na kailangan. Kung gusto mo naman, ibibigay ko na sa'yo. Kung ang tipong lalaking umaasa lang sa babae para mabuhay, Lalaki. ay ituturing na malaki pa rin. Sobrang mura na ang tinatawag ninyong malaking tao. Sana ikaw, huwag magsisi. Anjian Anlan, ikaw ang nakatatandang dalagang pamilyang An sa Kyoto. Hindi ba marami namang mabubuting lalaki na pwede mong kunin? Kaya't huwag mong sayangin ang oras sa lalaking ito. Palagang sayang na oras, di ba? Kung alam mong ako'y nakatatayong anak na babaeng pamilyang An, bakit ka pa nagmamaton sa akin? Tinawag kita Ete minsan. Akong inisip mong totoong Ete mo. Mas mabuti pang pansinin mo muna ang sarili mo. Ang lalaking Anlan, hindi na nasasaklaw ng paghimok-himok mo. Ginong Wei Wujiang, tara na. Tanga talaga. Aba, Panginoong babae pa raw ng pamilyang An. Binibigyan ng halaga ang basura. Magsisisi rin siya sa huli. Tama na diyan. Pangulong Li. Sobrang lambot ng loob mo. Halos sumasakay na sa ulo natin para magtapon. Makapangyarihan ang pamilyang An. Ano pa ang magagawa natin? Pangulong Li. Ang aking tagumpay, Li Qingming, ay dahil sa sarili kong kakayahan. Balang araw,
Iangat ko ang Lee Group. Sa antas ng pamilyang An. Pangulong Lee, naniniwala ako sa iyo. Wei Wujiang, kapag naging top family ang Lee Group, maunawaan mo na ang hinihinging lakas mula sa iba ay parang bula na madaling sumabog. Sa wakas, huwag kang magsisi. Sa oras na yun, huwag kang magsisi. Fu Pingsheng. Ang dokumentong ito ang paglilipat ng shares. Sirain mo, Seg. Ipahayag mo. Ipasa ang Dijing Tiangong ng Longting Group. Sally Group. Hindi ba't naghiwalay na si Lee Kingmeng? Sa pinuno ng Shenting? Bakit binigay sa kanya ang proyekto? Lalo na't ang Panginoon at siya ay magkasama na ng 7 taon. Ibig sabihin nito, parang biyaya ito para sa Lee Group. Ginoong Fu Pingsheng. Kung ang proyekto ay para sa Lee Group, kailangang ilagak nila lahat ng pera. Pero kung sakaling may mangyaring mali, ang bayad pinsala lang ay pwede nang mawasak ang Lee Group. Unahin kong hingin ang payo ng Panginoon. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Ang aking fiance na hindi ko pa nakikilala. Hindi ba sinabing pamilyang Wei sa iyo? Pamilyang Wei, wala akong anumang kaugnayan sa pamilyang Wei. Kung ang usaping ito ay napagkasunduan mo kasama ang pamilyang Wei, pakipakas na lang sila. Sandali lang. San galing ang pulseras na to? Ibinigay itong nanay ko. Sabi niya, ito raw ay noong inalok ang kamay ng iyong ina, at ito raw ang alay niya na natira mula noon. Sa katayuan at posisyon mo, bakit ka magpapansin sa isang tulad ko, na wala nang magawa, sinasabing tapunan? Baka naman, matagal na akong may hinanakit kay Wei Wujiang. Miss San, inaalam mo ba kaming mga tanga? Kung ayaw ni Miss An magpakatapat, wala na kaming sasabihin pa. Paalam. Kailangan kong muling maging ikaw, ang panganay na ginoong pamilyang Wei. Ikaw, magiging Wei Wujiang ako. Ano ang pakinabang nito sa iyo? Gusto kong maging pinuno ng pamilyang An. Kailangan ko ng malakas na palabas na suporta. Ang pamilyang Wei ang nangunguna sa buong Shenzhou. Kapag ikaw ang naging panganaying pamilyang Wei, walang makakahadlang sa pagkuha ko sa pamilyang An. Para lang akong basura sa mata ng iba. Bakit mo inilagak ang lahat sa akin? Noong gabing yon sinadya kong hanapin ka, dahil gusto kitang obserbahan. Kung hindi ako kontento, iko-consider kong wala talagang kasunduan. Hindi ko inaasahan na kayang mapilit ng Ginoong Wei, si Fu Pingsheng na magpakita ng ganoong paggalang. Hindi ka simpleng biyaherong kaloob ng Lee Group. Ginoong Wei, sino ka ba talaga? Medyo late na. Pag-usapan natin ito sa ibang araw. Paano bukas ng gabi? Ayos. Sige, Ginoong Wei. Maghihintay ako hanggang handa ka na. Lugar ng pagkikita bukas. Tutulungan kitang kontakin pagdating ng oras. Panginoon, susuriin ba natin siya? Hindi na kailangan. At paano naman ang pamilyang Wei? Tungkol sa pamilyang Wei. Panahon na para tapusin ito. Wei Wujiang, pagkatapos kaming umalis, ang pamumuhay mo sa pamilya Wei. Malamang hindi magiging madali. Ngunit sa harap ng panlabas na banta, kailangan may tatayo sa unahan. Huwag mong sisihin sina papa at mama. Mukhang wala talagang mabuting wakas ang mga bayani. Ngunit inay ay nagtakda na ng ikakasal para sa iyo. Mukha naman matino ang batang babae ng pamilyang An. Maganda ang ugali niya. Maaari rin kanilang pangalagaan. Hindi ka dapat tumakas sa kasunduang ito. Kung hindi, pati ako pag-ibaba ko. Bababawian ko pa ng panaginip at sasampalin ka. Yubing. Suriin mo ang pamilyang An. At saka yung Anlan. Panginoon, hindi ba sinabi ninyong tigilan na ang pagsisiyasa? Bukod pa rito siya ang magiging nilagyan ko ng singsing. Kung hindi ko siya susuriin, paano ako magtitiwala na makakasama ko siya? Opo. Agad akong mag-ulat. May iba pa po ba? Gusto ni Fu Pingsheng ipasa ang Dijing Tiangong ng Longting Group sa Lee Group. Naghihintay po sila ng inyong utos. Hayaan ninyong si Lee Kingmeng ang pumili. Opo. Liu Xiao, mas mabuti siguro kung itigil na nating pakikipag-ugnayan. Zhang Ya. Hindi pa tapos ang pamilyang Liu sa amin. Nanghihinayang ka na agad na ihiwalay ang sarili mo sa akin. Hindi tayo kilala ng sobra. Anong relasyon ba ang pinag-usapan mo? Hindi mo ba isipin na talo na agad ang pamilyang Liu? May pag-asa ka pa bang makabangon? Pamilyang N. Hindi naman si Anlan lang ang nagdidikta. Siyang may boto. Ano ibig mong sabihin? May bisita ngayon sa amin, ang binatang taga-pamilyang An, si An Chen. Nandito siya sa bahay ng pamilyang Liu. Alam mo ba, si An Chen, isa sa 4 na anak ng pamilyang An. Gayon ba magmamadali ka pa? Naihiwalay ang sarili mo sa kanya? Hindi naman, Liu Xiao. Ano man ang utos ninyo? Sige, sabihin nyo lamang. Manatili ka lang sa tabi ni Lee Kingmeng. Bantayan mo siya ng mabiti. Opo. Ginang Li, ang kape ninyo. Salamat. Ginang Li, ikaw ang haligi ng aming kumpanya. Kung mapapagod ka, ano ang gagawin namin? Pagkatapos ng gabing ito, ang aming pakikipagtulungan sa Longting Group, maaring matatapos na. Sa ganitong oras, paano ako makakapagpahinga? Kung hindi dahil kay Wei Wujiang napalpak na yan, hindi sana tayo nasa ganitong mahinang posisyon. Sapat na. Wala nang kwentang pag-usapan pa ngayon. Wala nang saysay ang gawin pa. Hello? Ako si Liu Qingmeng. Anong sinabi mo?
Ang Longting Group ay ibibigay sa atin ang Diding Tiangong. Boss Lee, anong Dijing Tiangong to? Hindi ba ito? Yun yung bagong inilabas ng Longting Group na bagong proyekto. Ano ito possible? Hindi ba si Fu Pingsheng ay palaging nakatuto sa piling ni Wei Wujiang? Lahat ng may kapangyarihan sa probinsyang Dongnan ay pinalayas na, kaya ngayon ang makakakuhang proyektong ito ay tayo lang. Hindi ko akala na ngayon ay naging swerte pa tayo. Si Wei Wujiang napalpak na yan ay siguradong hindi niya inakala na hindi lang nabagsak ang Lee Group, kundi lalo pang lumakas. Ang mga bagay na umaasa sa kapangyarihan ng iba ay walang katatagan. Tanging ang sariling kakayahan ang magpapatagal. Kawawa naman hindi niya iyon maunawaan. Ipahayag na sa lahat ng departamentong grupo, buong puwersa para sa bagong proyekto. Opo, dadali na ako. Ngunit GNG Lee, ang proyekto ng Dijing Tiangong ang napakalaki. Halos lahat ng aming pondo ipapasok sa proyektong ito. Kung may mangyaring aberya, Huwag mag-alala, maliban na lang kung lahat ng kliyente namin sabay-sabay na tatapusin ang pakikipagtulungan. Hindi ito magiging problema. siguro ako lang ang nag-overthink. Panginoon, nalinaw na po ang tungkol sa pamilyang An. Ikwento mo. May 3 anak ang matandang An. Si Anlan ay ang nag-iisang anak na babae ni Anshui, ang panganay. Ang pinuno ng pamilyang An dati ay si Anshui. Ngunit 14 na taon na ang nakalipas noong digmaan sa bansa. Bigla siyang pumunta sa hangganan ng bansa at namatay sa labanan. 14 na taon na ang nakakaraan. Iyon din ang taon na namatay ang iyong mga magulang. Yun din ang taon na namatay ang iyong mga Ipatuloy magulang. mo. Pagkamatay ni Anshui, nawala ang otoridad sa pamilyang An. Napailalim sa pang-aapi si Anlan at ang kanyang ina. Pero pinagsikapan ni Anlan gamit ang alaala ni Anshui. Ang tinatawag nilang tili niya at ang sarili niyang kakayahan. Na muling tumayo ang pamilyang An. At naging commander siya ngayon ng pamilyang An. Siya na ang nangunguna sa pamilyang An. Mukhang mahirap pala maging unang tao ng pamilyang An. Hindi madali ang posisyong iyon. Dahil siya ay palaging dinidiskrimina. Kaya naghahanap siya ng malakas na panlabas na taga-suporta. Sa tingin ko, mukhang plano niyang suportahan kayo. Para maagaw ang kapangyarihan sa pamilyang Wei. Sa mata niya, isa kayo ordinaryong tao. Madaling kontrolin. Said, naiintindihan ko. Kaya ang kasunduang pagpapakasal na ito. Tatanggapin niyo ba? Noong una, umalis si Tio An papuntang hangganan. Siguro para sa aking mga magulang. Ako ay nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. At saka, ang mga tao ng pamilyang Wei, dapat nilang pagdanasin ang kanilang parusa. Naiintindihan ng inyong tauhan. May isa pang bagay. Hindi maganda ang kalagayan ng matandang Ginoo ng Li. Baka, Sa huli, may utang na loob pa rin siya sa akin. Umasa ka kay Fu Pingsheng. Padalhan siya ng isang siyenteng na bensang gamot. Ituring itong pagtatapos ng usapin sa pamilyang Li. Sandali. Ipadala mo si Fu Pingsheng. Direktang magdala ng gamot sa pamilyang Li at hintayin ako roon. Pakiusa. Nadala ba ang gamot? Nadala na po. Panginoon. Ang siyenteng na bensang gamot na ito, kaya nitong buhayin ang patay. Rubaig, tunay na walang kapantay na kayamanan. Sulit ba ang ginawa natin? Pasensya na, akin ito, ang pamilyang Li. Walang kinalaman si Lolo Li rito. Ituring nyo na lang itong gamot, bilang kabayaran sa buhay na iniligtas niya noon. Mula ngayon, ako at ang pamilyang Li, wala nang anumang ugnayan. Naiintindihan ng bawa. Kailangan nyo ba? Nasamahan ko kayo papasok. Hindi na. Umalis ka na muna. Opo. Wei Wujiang, bakit mo ako ini-ignore? Ang tagal na nating di nagkita. Kumusta ka na? Tumalikod. Hipokrito, tumalikod. Tanging pinsan kong babae lang ang nakikita mo, kaya hindi mo ako pinapansin. Ako at ang kapatid mong babae, dati. Bahala na. Ako ngayon, malaking tao na. Hindi na kita pakikialaman. Anong malaking tao naman? Ako ngayon, nagtatrabaho na sa Tianyi Group. May mga 3 o 4 akong tauhan. Tianyi Group. Ay isa sa 4 na nangungunang pamilya sa probinsya ng Dongnan. Ang Tianyi Group ng pamilyang Zhao. Huwag kayong gagalitin sa pamilyang Li. Mukhang malakas sila ngayon, pero sa harap ng 4 na dakilang hari, malayo pa ang agwat nila. Ang Tianyi Group ni Zhao Tianyi. Kilalang-kilala mo ba ang pinuno ng Zhao? Nakita ko siya minsan lang. Saan mo siya napanood niyan? Hindi ba ka sa salusalo kagabi yon? Dinala ka rin ng etko doon, hindi ba? Mukhang ang samahan ninyong mag-asawa. Hindi pala kasing layo ng inaakala ko. Hindi ko maintindihan ang etko. Ano ang iniisip niya? Tinik ang trabaho ang tingin niya sa lahat. Araw-araw yakap-yakap yung kung ano-anong bagay niya. Ang Lee Group ay hindi siya pinapakawala. At hindi rin siya natatakot na mawala ang mabuting asawa mo. Magtatakbo siya at sasama sa iba. Sa tingin niya sa akin, di ako maituturing na mabuti. Sa panahon ngayon, mga lalaking mahinahon at maalaga tulad mo, na inaalagaan ang bahay, mahahanap mo ba pa na parang naghahanap ng lampara? Halos hindi na makikita. Talagang hindi ko maintindihan ang iniisip niya. Ay, bayaw, pwede ba? Bagsak mo na ang etko. Bagsak mo ang etko E. Sumama ka sa akin, ano sa'yo E? O kaya, bagsak mo ang etko E. Sumama ka sa akin, ano sa'yo E? Anong kalokohan ang sinasabi mo, E? E. Tingnan mo, E. Ii. Kita ko sa isang buwan, E.
Ngayon kaya ko nang kumita ng ilang libong piso, kahit hindi kasing mayaman ng etko. Pero kaya kitang suportahan. Siguro sapat na. At sinunod-sunod pa ako. Mas madali na kaysa kay Athena. Yung malaking yelo, di ba? Huwag ka na magbiruan. Hindi mo naman naisip na mag-double serbisyo ka, no? Pero, pwede rin naman. Tama na yung kalokohan. Wala namang kwenta. Hindi na kita tuturuan. Pero, Manong Bayaw, kung sakaling balang araw, talagang maghiwalay kayo ng etko, hanapin mo na lang ako. Hindi kita ingayan. Nuan Yu. Hindi mo ba ipakikilala? Ginoong Guan, Minister, ito ang boyfriend ko, Wei Wujiang. Ikaw ba'y boyfriend ni Nuan Yu? Wei Wujiang. Ako si Guanting, mula sa Tianyi Group, puno ng kagawaran ng administrasyon. Hindi ko kilala si Wei. Si Wei Wujiang ba yan? Anong trabaho niya rito? Siyempre, hindi siya kasing antas ni Ministro Guan. Trabahador lang ako. Isang trabahador lang. Bakit siya pumunta sa lugar na to? Hindi naman siguro para mag-check ng bahay. Sasabihin ko lang sa'yo, mas mabuting humanap ka ng ibang lugar. Bakit naman? Ang mga bahay dito sa lugar na to, hindi ba pwede akong tumingin? Kasi itong lugar na to, ang buong probinsya ng Dongnan, ang pinakamagandang villa district. Kahit magtrabaho ka buong buhay mo, hindi mo mabili kahit isang metro. Ginoong Wei Wujiang, huwag ka masyadong ma-offend ha. Ganito talaga ako magsalita. Diretso lang. Medyo prangka. Guanting, ano ibig mong sabihin diyan? Concern lang naman ako sa kanya. Tingnan mo, isang trabahador, na nag-iikot rito para tumingin ng bahay. Hindi ba parang baliw lang yon? Guanting, Biro lang naman yun. Naniniwala ako. Ginoong Wei Wujiang, hindi naman siguro siya ganoon kasipit, no? Kung ganoon, gawin natin ito. Ikaw naman, huwag ka na ring magpapatalo. Maliit lang kinikita sa papasok na trabaho. Tara na sa Tianyi Group. Bibigay namin sa'yo. Trabaho na nakaayos. Kumusta? Ayos ba? totoo ba yan? Sige nga, hindi ko kilala si Guan. Ano ba ang gusto niyang ipagawa sa akin? Sa kakayahan mo, akala ko linisin ang CR. Bagay na bagay sa'yo yun. Guanting, naghahamon ka ba? Kung papasok ako sa Tianyi Group at maglilinis ng CR, mas bibingi siguro si Zhao Tianyi. Ikaw, nagmumura ka ba na mamamatay si Ginoong Zhao? Ano ba? Huwag kang magsalita ng walang pakundangan, Wei Wujiang. Si Ginoong Zhao ay ang pinuno ng pamilyang Zhao sa buong probinsya ng Dongnan. Siya ang may hawak ng kapangyarihan. Huwag kang matakot, Li Nuan Yu. Ito ba ang nobyo mong hinahana? Talaga naman. Alagang ganun. Walang pakialam sa laki ng mundo. Hindi lang niya alam ang sitwasyon ng pamilyang Zhao. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Sitwasyon ng pamilyang Zhao, alam namin ng mabuti. Zhao Tianyi, isa siyang nakaluhod lang. Humihingi siya na patawarin ang pamilyang Zhao. Mga anay, Tingnan mo. Ano ba yung sinasabi mo? Kung ang mga salitang ito, malaman kay Ginoong Zhao, hulaan mo kung ano ang babagsak sa'yo. Kailangan ba? Mag-away tayo hanggang sa kamatayan? Hanggang kamatayan. Hindi ka man lang umihi. Tingnan mong mabuti ang sarili mo. Karapat dapat ka bang makipagsabayan kay Ginoong Zhao? Mag-away hanggang kamatayan. Kapag sinabi lang namin, isang salita lang ni Ginoong Zhao, maaari kanyang durugin. Bukas na Zhao Tianyi, ay siya pa rin ba ang Tianyi? Ang kumpanya? Hindi sigurado. Ikaw, Wei Wujiang, iniisip mo ba na matagal ang buhay mo? Guanting, siya ang boyfriend ko. Magbigay ka naman ng pabor para sa akin. Huwag mo na siyang sipitin, bitawan mo na. Hindi niya iginalang si Zhao Tianyi. Bilang kinatawan ng Tianyi Group, puno ako ng administrasyon. Babalaan natin siya. Anong meron? Bukod pa rito, wala rin akong oras. Para sa mga walang kwentang katulad mo. Ay laging nagkakapit sa maliliit na bagay. Dahil sinabi na ni Nuan Yu, alalahanan kita muli. Mababang tao. Kailangan mong tanggapin ang pagiging mababa. Kung ako ngayon ay nasa kanyang lugar, nandoon si Zhao Tianyi. Matagal na sana siyang patay. Hindi na mabilang na beses. Zhao Tianyi, sinabihan ko siyang pumunta rito. Wei Wujiang, baka naipit ang utak mo sa pinto. Hindi ka man lang makaharap kay Zhao Tianyi. Sinabihan mo pa siyang pumunta. Kung sira ang utak mo, magpagamot ka. Huwag mo na kaming kahiyahin rito. Zhao Tianyi, sa loob ng 3 minuto, kung hindi ka lalabas haharapin. Sa bakasyunan ng Li, kung ganyan, ililibing ka sa probinsya ng Dongnan. Itigil na ang pagpapanggap dito. Talaga bang kontento kayo na umalis ng ganitong basa ang mukha? Umalis kayo ngayon din sa probinsya ng Dongnan. Hindi ka nasisiyahan, at ano naman, si Wei Wujiang, may sumusuporta sa kanya si Anlan. Ano ang meron tayo, para labanan siya? Sasabihin ko na lang, kung may pagkakataon na makabangon tayo. Kayo, sama ba kayo sa akin? Matandang Liu, may alam ka bang paraan? Pamilyang An. Dumating na ang mga tao nila. Hindi ba kasama ni Anlan? Magkakampi ba silang lahat? Ang dumating ngayon ay si Anchen, ang panganay ng pamilyang An. Magtatangkilik tayo sa kanya. Kung handa siya, tumulong sa atin. Ang sinasabi mo ba, na isa siya sa 4 na kilalang anak ng Kyoto, Anchen ng pamilyang An? Say, okay. Kung may Anchen na sumusuporta sa atin, sa tingin ko si Wei Wujiang. Hanggang kailan pa siya magpapakamayabang? Si Wei Wujiang. Tanggapin ninyo. Zhao Tianyi, sa loob ng 3 minuto, kung hindi ka mapakita, sa villa ng Li Group, ilibing sa probinsya ng Dongnan.
Wei Wujiang, sobra na ang pang-api mo. Zhao Chenyi, ara na. Kapag dumating si Ginoong An, iyon na ang araw ng kanyang kamatayan. Pagdating noon, gagawin kong mas masahol pa ang buhay niya. Huwag ka nang magpa-artista rito. Kung ngayong araw, makuha mong tawagin si Ginoong Zhao, kukunin ko ang ulo ni Guanting, ibabaluktot ko at gagawin kong bola para suntukin mo. Sana huwag mong kalilimutan. Ang sinabi kong ito mamaya. Umalis na tayo. Sandali lang. Darating na si Zhao Chenyi agad. Nuan Yu, pakinggan mo ng mabuti. Siya ang kawawa, ang nagbubuka ng bibig na walang takot. Siya mismo ang naghahanap ng kamatayan. Akala mo hindi kita kilala? Hindi mo talaga kilala si Ginoong Zhao. Si Guanting ay ang ministrong administratibo ng Chenyi Group. Kapag naawa mo siya, Kahit ang ligrupa ang humawa. magiging malaking abala pa rin. Ayaw mo namang magdulot ng problema. Saat ko, di ba? Guanting, may usapan pa kami ni Wei Wujiang. Umalis na muna kami. Ikaw, pwede kang umalis. Pero siya, Hindi puwed. Ginoong Zhao. Bakit po kayo nandito? Guanting, Ginoong Zhao, may nagsalita ng bastos tungkol sa inyo. Sinasabi nila, kapag nakita siya, dapat silang lumuhod. At sinasabi rin nila, ang Chenyi Group, malapit nang bumagsak. sino yon? Grabe ang laki ng loob niya. Ginoong Zhao, siya yun. Sobrang kapal ng mukha niya. Wei, Ginoong Zhao, huwag po kayong magalit. Iuutos ko na agad. Hilahin ninyo siya palabas. Kayo diyan, ano pa kayong hinihintay? Arusahan ninyo siya. Wei Wujiang, nandito na si Ginoong Zhao. Ano? Bakit hindi nagsasalita? Zhao Chenyi, matagal na tayong hindi nakita. Ikaw, Wei Wujiang, gago kang basura. Nangahas kang makipagsalita sa akin at kay Zhao ng ganyan. Ganoon ka ba magsalita? Luhod ka. Zhao Chenyi. Zhao Chenyi, Mabuhay, Wei Wujiang. Gino Wei Wujiang. Sana'y pagpakitaan ninyo kami ng habag. Patawarin ninyo ang pamilyang Zhao ngayon. Zhao Chenyi, anong ginagawa ninyo? Bakit kailangang lumuhod sa kanya? Sabi ko, kapag nakita niya, luluhod ako. Ngayon, naniniwala ka na ba? Luhod ka, sumaludo ka at humingi ng tawad kay Wei Wujiang. Humingi ng tawad ka. Hindi ko kayang tanggapin yan. Gino Wei Wujiang, hindi ako higit sa. Tinatawag niyang murang basura. Paano ko matatanggap yan? Ang paghingi niya ng tawad. Gino Wei Wujiang, huwag kayong mag-alala. Agad ko siyang at tanggalin sa Tianyi Group at ipapalaya sa buong probinsya ng Dongnan. Zhao Chenyi, Ginoong Wei Wujiang, ako ang may kasalanan, hindi ko kayo nakilala. Itinuturing ninyo akong parang tay. Akawalan ninyo ako, Ginoong Wei Wujiang. Hindi ba kayo ang Administrative Minister ng Chenyi Group? Ngayon pa ko humihingi sa inyo ng pabor. Ginoong Wei Wujiang, ako, isa akong mababang nilalang. Mula ngayon, ako'y magiging isang aso ninyo. Sabihin ninyo lang kung ilang hiyaw. At iyak uwin ko, Ginoong Wei Wujiang. Hindi na kailangang gawin. Zhao Chenyi, pangalagaan mo ang aso mo. Ayaw kong makita siyang nalalasing at sumusugod. Kumakagat ng tao. Opo. Nuang Yue. Pumunta tayo para bisitahin ang matanda. Napalit. Napalit, Ginoong Wei, ingat po. ayusin nyo na ang mga gamit. Umalis ka na sa Tianyi Group. Ginoong Zhao, Ako rin ay miyembro ng Chenyi Group. Naku, para rin akong nagdugo para sa pamilyang Zhao. Hindi ba, Ginong Zhao? Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Guanting, isara mo ang daan para sa sarili mo. Boss Zhao, Wei Wujiang, bakit ang pinuno ng pamilyang Zhao ay takot na takot sa'yo? Dahil sa isang salita ko, mawawalan na siya ng buhay. Huwag mong sabihin. Nabaliw ka na naman ba? Nagmamangmang ka na naman. Ang pamilyang Zhao at pamilyang Son ay sa probinsya ng Dongnan, pinakamataas na antas ng mga makapangyarihan. Sa isang salita mo lang, mapapatay mo na sila? Ikaw ba si Fu Pingsheng? Ang buhay o kamatayan ni Fu Pingsheng ay nasa akin lang din. Sige na, alam ko na. Malaking tao ka pala. Mas malakas ka pa kay Fu Pingsheng. Baka naman, ikaw mismo ang pinuno ng Shenting. Ayos na ba yun? Tama. Ako nga ang pinuno ng Shenting. CJ. Ikaw ang pinuno ng Shenting. Miss, Pumunta si Wei Wujiang sa pamilyang Li. Pamilyang Lee? ang patriarka ng pamilyang Li, ay kasalukuyang nagpapahinga sa bahay. Hindi maganda ang kalagayan. Baka, Shenting na bensang gamot. sinasabing ang syenting na bensang gamot ay kayang. Buhayin ang patay at pagpagalingin ang malubha. Tanging ang pinuno ng Shenting. lang ang may hawak nito. Alam ko na. Salamat sa hirap mo. Shenting na bensang gamot, kung talagang kaya mong ilabas ito. Tigil, Ed, mauna ka munang pumasok. May pag-usapan kami ni Wei Wujiang. Sig, papasok na ako. Ano pa ang gusto mong sabihin? Masama ang kalusugan ni Lolo. Ang usapan natin. Sa diborsyo, hindi ko pa masasabi sa kanya. Huwag kang magsasalita ang kahit ano sa loob. Malalaman din niya sa huli. Hanggang kailan mo pa? Tataguan? Kapag gumaling na siya, sasabihin ko sa kanya. Pero sa ngayon, ang kalusugan ni Lolo ang unang isa sa alang-alang. Alam ko. Kung wala na, ibang usapan. Papasok na ako. Sandali lang, may isa pa. Mabigat ang sakit ni Lolo. At ang mga kamag-anak ng pamilyang Lee. Lahat sila dadalo, kabilang na ang pinsan kong babae. At ang asawa niya, si Lu Anshi.
Isa siyang malaking tao. Sana ikaw mamaya, magingat sa sasabihin at gagawin. Kung hindi, Walang sinuman ang makakapagtanggol sa'yo. Kahit si Lan. Hindi siya sapat. Isang malaking tao nga. Salamat sa malasakit mo, MS Lee. Wei Wujiao. Kailan ka ba magiging mas responsable? Mukhang tama nga ang paghiwalay natin. Walang duda. Si Aokin, sinasabi ko sa'yo, ang bayaw mo. Walang galang sa matatanda. Nagasakit pa ang lolo natin. Siya pa ang dahan-dahan dumating. Ngayon lang siya dumating. Wala ba siyang respeto sa matatanda? Mayroon bang kaunting paggalang? Ninang, alam mo naman na hindi mo kailangan sabihin. Siya nga ay isang inutil. Huwag na natin siya pag-usapan. Nakakasuya talaga. 8 sa batas. Ano ba magagawa niya? Hinahabol niya ang aip ko ng dukha, pero ayaw naman mapakasal. Ang kapal ng mukha niya, papurihan mo siya, baka magpasalamat pa siya. Kung ayaw niyang magdiborsyo, nawawala ang oras ni King Meng. Sabi mo pumunta siya sa akin. Sasabihin ko sa manugang kong lalaki na magsalita ng isang pangungusa. Tama na. hindi pa ako patay. Wei Wujiang, Halika. lumapit ka sa lolo mo. Matagal na kitang di nakita. Miss ka ng lolo. Lolo, kumusta ang lagay ng katawan mo? Ano sabi ng doktor? Mabuti naman. Ang usapan mo ni Li Qingmeng ay ako ang nagpasya. Walang sinuman ang magpapaputol sa iyo ng diborsyo. Hindi pa ako mamamatay. Sususuportahan kita. Lolo, isa lang siyang ibang tao. Bakit mo siya pinapaboran ng ganyan? Pinapaboran mo siya? Wei Wujiang ay asawa ni Li Qingmeng. At siya rin ang bayaw mo. Paano magiging ibang tao siya? Mahina ang kalusugan ng lolo mo. Kaya tigilan mo na ang pagdaldal. Wala siyang kwenta. At bayaw pa. Hindi ako ganoon kahina. Bayaw. Gustong patayin niyo ako ng nerbiyos. Hindi ba? Lolo, kalma po kayo. Hindi ba mas mabuti kung hindi ko na lang sasabihin? Lolo, pero ito ay 1,000 taong ginseng. Makakatulong ito sa sakit ninyo. Ang 1,000 taong ginseng na ito. Talaga bang ganun kagaling? Ito ay nakakahalaga ng 10 milyon. Ilan lang ang meron sa buong bansa. 10 milyon? Para lang sa pirasong parang karot na ito. Ang lakas magpakitang gilas ni King Chen. Sigurado akong mayroon na namang magandang balita, ano? O baka si Et Yao Yao. Matalino siya. Kakaibang araw lang. Sa handaan ni Ginong Fu. Alam nyo ba? Nabalitaan ko na. Pumunta raw lahat ng pinakamakapangyarihang pamilya. Sa probinsya ng Dongnan. Ang mga may kapangyarihan. Pagkatapos ng hapunan, ang Longting Group, ibinigay ang proyekto ng Dijing Tiamong. Sa atin, sa Li Group. Iyon ay, Isang proyektong nagkakahalaga ng 100 bilyon. Li Qingmeng. Totoo ba to? Lolo, Longting Group, ibibigay nila sa atin ang proyektong ito? Hindi nakakagulat. Ang Li Group nasa pamamahala ko. Matagal na nating pinapatakbo. Ngayon sa probinsyang Dongnan. Maaari nang sabihin, isa na tayong nangungunang pamilya. Ayos. Ganyang kalaking biyaya ito. Bakit hindi mo sinabing agad? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Lolo? Akala ko bibigyan kitang sorpresa. Akala ko magiging sorpresa ito para sa inyo. Mukhang ang Li Group, sa iyong pamumuno, ay akyat na sa hanay ng mga pinakanangungunang pamilya. ang proyekto ng Longting Group. Hindi ganon kadali kunin, ha? Li Qingmeng, kapag nakuha mo ang proyekto ng Dijing Tiangong, agad kang magiging isang malakas na babae sa negosyo. Hindi tulad mo, bukod sa pangungutya. Ano pa ba ang nagagawa mo? Nga, ang Dijing Tiangong, talagang isang malaking proyekto. Li Qingmeng, ikaw ngayon ay kahanga-hanga na. Ngunit, ang tingin niya sa pagpili ng asawa, medyo kulang nga. Kumuha ka ng walang kwenta. Tama ang nanay at hipag ko. Li Qingmeng, ngayon ikaw ang prinsesa ng pamilya. Pero ang asawa mo ay isang walang silbing tanga. Kapag kasama mo siya, siya lang ang huhubarin ng iyong kalakasan. Makinig ka sa payong pinsan mo. Maghiwalay ka na habang maaga pa. Li Qingmeng ginawa ni Yao Yao to para sa'yo. Sa pagpili ng asawa, dapat kasing anyo ng pamilya namin. Tulad ni Yao Yao, tingnan mo ang manugang ko. Ngayon pumasok na sa Shenting. At naging mataas na tao. Isang malaking personalidad na. Naiintindihan ko. Ayos, maintindihan mo na. Sawa na ako. Yung taong yan na parang basura. Paano niya makapantayan si Anzi? Para maghawak ng sapatos niya. Baka madumi pa ang mga kamay niya, ayoko. Pero ang bayaw natin nitong mga taon, inaasikaso ang bahay ng maayos. Maayos at organisado. Kapag ang matatanday nagsasalita, wala kang karapatang manghimasok. Isang tunay na lalaking. Marunong ka lang gumawa ng gawaing bahay. Anong magandang kinabukasan ang meron ka? Kami sa pamilyang Li, kailangan ba namin ng kauhang kulad mo? Wei Wujiang, di ka mapakali kay Li Qingmeng. Iniisip mo lang ang kayamanan ni Li Qingmeng. Mag-realize ka naman. Ganyan kang klaseng tao. Hindi ka bagay kay Li Qingmeng. Hindi naman malaking bagay, Dijing Tiangong lang. Kayo agad nagpapakita. Ang ganitong mukha, pamilyang Li, talagang praktikal. Anong pinapanggap mo, Wei Wujiang? Tingnan mo yung kawawang itsura mo. Huwag mong banggitin ang Dijing Tiangong. Isang proyektong 100 lang. Hindi mo rin ito mapapangasiwaan. Mama, kahit na siya ay isang walang kwentang tao, pero siya pa rin ang asawa ni Li Qingmeng. Bigyan mo naman siya ng kaunting respeto. Kung hindi ako pumayag, paano ninyo makukuha?
ang proyektong ito. Wei Wujiang, kung sira ang utak mo, pwede kitang dalhin sa ospital na pangisip. Tingnan. Mahina ang kalusugan ni Lolo. Ayokong makipagtalo sa iyo. Pero sana maintindihan mo, ang pamilya naming Lee, kaya nakuha ang proyektong ito, ay dahil sa akin. Dahil ako ang pinakamainam na kandidato. Huwag ka nang umarte, na nagdaraya sa sarili mo. Ed, bakit ka pa nakikipagkwento? Sa basurang yan, alam ko na rin naman, na hinuhuli niya lang, ang magagandang proyekto mo. Mga lalaki na yan, araw-araw kong nakikita. Wei Wujiang, pinakamahal ka ng lolo namin. Gayong nagkasakit, siya nang malubha. Huwag mo naman sanang dumating na walang dalang regalo. Kung talagang mahirap ka, at di ka pa makabili ng prutas, pwede kitang pagbigyan ng pautang. Ito naman, ang handog ko, sa lolo ninyo, Gusto kong makita, kung ano ang maipapakita. kung mahirap na katulad mo, ito na lang yung regalo mo. Kay lolo, Tama yan. tignan mo na, parang may hawak kang perlas. Akala ko pa, mo na mamahaling gamit, ang lumalabas, isang tableta lang pala. Anong ibig mong sabihin? At nagpakita pa si Lolong respeto? Kaya mo naman pala maging mabait. Ganito ba ang kabutihang loob mo? Anong mali sa kabutihang loob ko? Ang dinala ni King Chen kay Lolo na ginseng. Halaga nito ay milyon-milyon. Ito'y isang napakahalagang raridad. At ikaw, isang putik na tableta lang? Hindi naman siguro ikaw mismo ang naghulma nito? Itong gamot na to, malaking tulong sa kalusugan ni lolo. Malaking benepisyo talaga. So ang walang halaga pala, ganito lang pala ang itsura. Isang putik na tableta. Sinong niloloko mo? Ikaw talaga ang kulang sa alam, kumpar. Sides, walang alam ako. Kung ganoon, sasabihin mo naman na, itong putik na tableta mo, sasabihin mo kung magkano ang halaga nito. Magkano ba ang presyo? 10 piso. Isang ginseng lang, kaya nitong bilhin. Ilang piraso kayo? Kahit ibenta pa ninyo ang buong ligro, hindi nyo ito mabibili. Kahit ibenta ninyo ang ligro. Hindi nyo pa rin kaya. Ang daldal naman ng kumpa. Wei Wujiang, Ano ba ang inakala mo sa akin? 3 taong gulang ba ako? Sabi ko, Xiaoqin, may manugang ba ang pamilyang Lee na ganito? Nawalan na ng mukha tayo. Kung may ibang tao rito, ganito. Ano pa kayang tingin nila sa pamilyang Lee? Hindi ba nila tayo pagtatawanan? Isa siyang basura. Aano siya karapat-dapat? Bilang manugang ng pamilyang Lee, panaginip mo lang yan. Tumahimik ka, huwag kayong mag-away. Lolo, ayaw niyo ba sa akin? Sinasabi niyo na ako'y nakakahadlang. Gusto niyo ba akong ipahiya hanggang mamatay ako ng inis? Si Wei Wujiang ang manugang ng apo kong babae. Ang regalong binigay niya, ikinalulugod ko yon. Natutuwa ako. Masaya ako. Kumuha siya ng bato sa gilid ng kalsada. Masaya rin ako. Lolo, Ibigay mo. Masyadong mahal yung ginseng mo. Ako ang matandang ito. Wala akong swerte para kumain ng ganyan. Ang butil ng gamot ni Wei Wujiang ay sapat na para sa akin. Lolo, hindi mukhang totoong gamot ang pill na ito. Anong magandang bagay yan? Hindi mo pwedeng kainin yan. Wei Wujiang, hindi mo ba akalaing papatay na ko? Tigil ka na. Wei Wujiang, huwag kang makihalo sa kanila. Wala kang pakialam sa kanila. Lolo, mas mahalaga ang kalusugan mo. Ang lolo ko, hindi na siya tatagal. Bago siya mamatay, gusto niyang makita kayo ni Lee Qingming, ang anak na ipapanganak ninyo. Kahit mamatay ako, kontento na ako. Lolo, kunin mo na muna ang gamot. Wei Wujiang, anong klaseng gamot yan? Ito ay shenting na bensang gamot. Wei Wujiang, anong kalokohan ang sinasabi mo? Akala mo ba kami hindi nakakita ng mundo? Ibig mong sabihin, Wei Wujiang, ikaw naman kahit papaano, manugang kang pamilyang Lee, kahit hindi ka makapagbigay ng mamahaling regalo, pwede namang diretsong magsabi sa amin. Hindi na namin gagawin na malaki, sasabihin lang namin ng ilang salita. Kung ganito ka ngayon, Yanay, ang iyong kayabangan ang gumagabay. Ngayon pa ay nagpapanggap ka pang. Anong shenting na bensang gamot? Aralin langin kami. Paano kung uminom ang gamot ang lolo at may masamang mangyari? Ayan kaya mo bang akuin ang responsibilidad na yan? Ito nga ang shenting na bensang gamot. Hindi ka ba namang mamamatay kapag hindi ka nangangatwiran? Wei Wujiang, sinira mo ang kasal ko. Maari pa sana, pero tinatrato ka ng napakabuting lolo. At ginamit mo pa ang peking gamot para saktan siya. Isa ka pa bang tao? Sa paningin mo, kailan ba ako naging parang tao? Nakaayos ka ba sa buhay? Tigil na kayong mag-away. Baka ang bayaw lang ay, nadaya lang. Baka baboy siya. Ganong kasamang halatang peking gamot. Mapapaniwalaan mo pa siya. Sapat na. Pinaniniwalaan ko si Wei Wujiang. Walang problema ang inabot niyang benzo. Gamot na ibinigay sa akin. Kakain ko na ito ngayon din. Lolo, huwag ninyong inumin ang gamot na yan. Lolo, Tama nga ang sinabi ni Ed. huwag po ninyong inumin yang gamot na yan. Pinoprotektahan ninyo si Wei Wujiang. Ayos lang yan. Pero ang gamot na ito'y may kinalaman sa kaligtasan ninyo. Kung may mangyari sa inyo, O kung lumala ang lagay, ano po ang gagawin namin? Tuta kang walang utang na loob. Kung gusto mo maggulong ng puti, sa bahay mo yan gawin. Wei Wujiang, bakit ang di pantay na kayamanan na yan? Napakamalit ng halaga. Lee Qingchen, ito'y handog ni Wei Wujiang sa'yo. Bakit mo naman dinurog? Tay, dinurog na rin naman. Tingnan nyo, isa lang naman yang. Tama tay. Ginagamit lang niya ang putik. Para manlin lang sa inyo.
Gusto niya kayong saktan. Ang pagdidurog ni King Shen. Para sa kabutihan ninyo. Bakit mo siya pinagsigawan? Kayo, Narinig ko na kayo sa labas. Magulo ang usapan. Ano ang nangyayari? Anji, sa wakas dumating ka na. May naantala lang. Matandang Ginoo. Pasensya na po. Naabutan ko po. mabuti at andito ka. Anzi, ang dami mong ginagawa. Naglaan ka pa ng oras. Naglaan ka pang oras. Matandang Ginoo. Anong nangyari? Tumingin po kayo. Parang hindi kayo masaya. Anzia, hindi mo alam. Kanina lang, may nagtatangkang magpanggap na gamot para saktan ang matandang Ginoo. Palsong gamot. Ito lang naman ang tambak ng putik. Monapildoras na hinulma mula sa putik. Sinasabi pa nila na, gamot sa lahat ng sakit. Nakakatawa naman. Sakto. Ang dinala ko para sa matandang Ginoo. Isa rin pong gamot. Shenting na bensang gamot. Bayaw. Bakit ang shenting na bensang gamot mo? Parang katulad no nasa lupa. Parang pareho lang naman. Tawang putik lang din. Ano bang alam mo? Ang shenting na bensang gamot ay isang pambihirang kayamanan. Kayang buhayin ang mga patay. At pagbutuin ang mga basag na buto. Sa mundong ito ngayon, tanging ang pinuno ng shenting lamang. Ang may kayang magbigay ng kompleto. Shenting na bensang gamot. Ang mga nasa kamay ng iba ay mga tira-tira lang na katulad nito. Pero may gamit pa rin ang tira-tirang ito. Ito, inabot ko na malaking utang na loob mula sa mga nakatatanda ng shenting para lang may palit ito at kayang palawigin ang buhay ni Lolo para humaba pa ang buhay niya. Tiningnan ko ang mga tira sa sahig. Pareho sa hawak ni Anshi. Baka totoo rin ito. Kahit gaano kasabado ang bayaw ko, nakakuha lang din ng konting tira. Kung napakarami ng totoo, iyong mga itim-itim sa sahig, kutik lang yon. Walang makakaalam kung saan gawa. Ano ba ang sinabi mo? Kahit ang nasa sahig ay shenting na bensang gamot. Kuya Anshi, baka pek lang ito. Ihambig mo ang hawak mong gamot. Sa mga nasa sahig, makikita mo na agad kung totoo. Paano kung totoo nga? Bayaw, putik lang to. Papalampasin ko to pagkatapos. Huwag gumalaw. Anji, bakit kinain mo pa yan? Peke yung gamot na yan. Dahilain mo na. Putik to, di ba? Tahimik ka. Totoo itong shenting na bensang gamot. Ang bisa nito, mas malakas pa kaysa sa dala ko. Kuya, yung nasa lupa. Talagang shenting na bensang gamot. Anzi, Ikaw, nagbibiro ka lang, di ba? Nagbibiro. Tingnan nyo, mukha ba akong nagbibiro? Ang bisa nito, kaysa sa nasa kamay ko, higit na double ang lakas. Isa itong bihirang piraso ng bensang gamot. Yung mga tirang gamot na yon, kung tunay nga, magkano kaya ang halaga? Ang ganitong kayamanan, hindi basta pera ang sukatan. Sa totoo lang, kahit ibenta ang buong ligro, hindi pa rin sasapa. Ito, talagang shenting na bensang gamot. Queen Chen, sino ang nagpadala ng gamot na to? Naintindihan ko na. Yung nagpadala sa iyo ng gamot na to, siguradong ayaw niyang magsalita ka. Pasensya na kung nakialam ako. Ang makakapagpadala ng ganitong klaseng bihirang bagay sa buong mundo, hindi lalampas sa 10. Siguro ayaw talaga niyang may storbo. Diba? Matandang Ginoo, wala rin kaming alam sa bahay na to. Sino ba ang may kaya para gawin to? Makapukaw ng interes ng ganoong kalaking tao at gumastos ng ganito kalaki. Buong piraso ang gamot na to eh. Malaking gastos talaga yan. Ano? Buong piraso? Bakit na piraso naman ng ganyan? Hinampas to ng gago. At nabasag. Ikaw ba ang pumisa sa gamot na to? Manugang, akala ko kung tipak ng putik lang yan. Putang ina, gago ka talaga. Ilang malalaking tao yan na hindi mo mapipilit kahit humingi ka pa. Asya ang sinira mo. Manugang, hindi ako pwedeng sisihin. Ang nagpadala ng gamot na to ay si Wei Wujiang. Paano ko malalaman na ang inutil na to ay makakakuha pa ng shenting na bensang gamot? Wei Wujiang, shenting na bensang gamot ang dinala mo. Ako ang nagdala. May problema ba? Isa kang manugang. Walang kapangyarihan, walang impluensya. Saan ka kukuha ng shenting na gamot? Mula sa kaibigan. Kilala mo ang pinuno na shenting. May kaunting ugnayan nga. Wei Wujiang, ugnayan sa pinuno na shenting. Hindi basta-basta nakakahawak ng ganyang tao. Huwag mo akong lokohin. Maniniwala ka o hindi. Siyempre, sa'yo yan desisyon. Bayaw, huwag mo hayaang lokohin ka ng lalaking to. Ganito ang klase niya. Paano siya kikilalanin? Ang pinuno ng shenting. Para sa akin, itong gamot na to. Baka ninakaw lang. Tama si King Chen. Saan siya kukuha ng kaibigan na magbibigay sa kanya ng isang buo? Shenting na bensang gamot? Ginawa niyang ninakaw ang gamot na to. Ang gamot na gaya nito, isang banal na bagay. May mahigpit na proteksyon. Paano naman ito? Maaring isang maliit na tauhan na basta-basta makakakuha at makakapagnakaw. Ah, pala totoo lahat na sinasabi mo. Ang laki-laki mo pala. Ano gagawin natin sa gamot na yan? Kailangan mong magbayad. Tungkol sa nangyaring gayon, talagang kasalanan mo yan. Ngine, Wei Wujiang, ikaw din ay may pananagutan. Ang ganitong kayamanang bagay. Bakit hindi mo inabisuhan ng maaga at linawin sa lahat? Para akong sinasadya mo lang. Ginawang dahilan ni King Chen na magkamali at dinurog ang shenting na bensang gamot. Napakailap mo. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Pagdating namin, sinabi mong totoo lang ang gamot. Hindi kami naniwala. Sabi niyo kumpol na parang bato lang ito. Siya pa ang sumira at dinurog ito. At ngayon tatanungin mo pa ako? Nagbibintang ka pa rin sa akin. Ikaw na manugang. Kung hindi ka namin sisihin, sino pa?
Si Anzi ay tao ng Shenting. Sinabi niyang pananagutan mo ito. Sabi niya, pananagutan mo nga. May karapatan ka bang magsalita? So ngayon ko lang nalaman. Sa Shenting, puro kamukha mong mga tao pala ang nandoon. Anong forma ang hinahagis-hagis mo? Hindi mo ba tinitingnan? Anong klaseng tao ka ba? Gayon kang klase ng tao. Hanggang kamatayan. Karapat-dapat lang manuhol sa talampakan ng bayaw kong iyon. Sige na, sige na. Tigil na kayong lahat. Magkakapamilya rin naman tayo. Huwag nang sirain ang magandang samahan. Wei Wujiang. Sinasabi ko lang, hindi ka na bata. Laging laway lang sa group at wala kang ginagawa. Hindi ito tama. Hindi mo naman pwedeng asahan si Li Qingming na siya ang magpapakain sa'yo habang buhay. Kahit sino pa ang tatanungin. Akala nila si Li Qingming ang nagpalaki sa kanya ng anak. O, ganito na lang. Bastang gayong nandito ako. Itutulak kita ng kaunti. Anlan sa loob pinunong Shenting. Lahat magiging maayos. Kung iahon kita, ito ang iyong swerte. Pero kung hihilingin mo akong tumulong, kailangan mo ring may kakayanan. Sinasabi mo na kilala mo ang pinuno ng Shenting. Sinasabing sumali ka sa gera ng bansa. Anong nangyari? Kung sumali ka nga sa gera ng bansa, may nagagawa ka naman pala. Babalik ako sa Shenting at tatanungin. Pumunta ka at magbantay sa pintuan. Ang ibig mong sabihin, papasukin mo akong maging seguridad. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko talaga alam. Ikaw, sabihin mo naman sa kanila para mapaglibangan namin at magpakasaya. Kung saan sumisikat ang araw at buwan. Kung saan naroroon ang Shenting. Lahat iyon ay ari ng hari. Loan, itong linya na ito, nakalimutan mo ba? Hindi malilimutan ni Anzi ang pinuno ng Shenting. Pinuno ang Shenting. Anong pinuno? Anzi, sinabi mong siya ay pinuno ng Shenting. Anzi, hindi ka nagbibiro, di ba? Paano siya magiging pinuno ng Shenting? Manong, sigurado ako, napaniwalahan ka lang ng taong to. Bumangon ka na. Noong sumapi ako sa Shenting, hindi lumalabas ang pinuno. Nananatili siyang nasa dilim. At daon lang sinabi ang linyang yan. Na-excite lang ako nang marinig kanina. Wei Wujiang, itong linyang yan. Sinong nagturo sa'yo magsalita ng ganito? Hindi mo ba gustong malaman? Kung sino ako, ito ang pagkakakilanlan ko. 7 taon nang nakalipas, pinuno na Shenting, sa kanyang sarili, ang pumatay sa lahat ng mga eksperto ng iba't ibang bansa. 123. Naitakda ang aking pinakamataas na posisyon sa bayan. Siya ay halos isang Diyos na tao. Ang mababang nilalang na ito, paano niya nagawang magpanggap bilang siya? Kung hindi ka naniniwala, bakit mo pa ako tinatanong? Kung ayaw magtalo, umalis ka na lang. Dito hindi ito pelengke. Wei Wujiang, kung tunay kang malaking tao, nais kong makita ka sa Shenting. Gusto kong makita ka doon. Huwag kang magbiro. Ganyan yang uri. Hindi na makakapasok kahit sa pintuan ng Shenting. Hindi makakapasok. Siya pa ba? Napupunta sa Shenting. Sa susunod na buhay na lang. Nasa pinakamababang antas siya ng lipunan. Malaki talaga ang agwat niya sa mataas na lipunan. May agwat talaga. Pupunta ako sa Shenting. Wei Wujiang, Tumahimik ka. kailangan mo bang tuluyang ipahiya ako? Kailangang madurog ang aking dangal? Sa tingin mo, ako lang ba ang magpapahiya sa'yo? Alaga? Tama na ba ang gulo mo? Kahit ipagyabang mo, kahit pa maganda ang salita, hindi magiging totoo ang peke. Ang sariling galing ang tunay. Tulad ko, kaya kong akuin. Ang order mula sa Longting Group, nakaasa lahat sa sarili kong kakayahan. Ang proyektong ito, hindi mo dapat tinanggap to. May kakayahan ako. May paningin ang Longting Group. Ang proyektong ito ay para talaga sa akin. Bakit hindi ko ito pwedeng tanggapin? Kasi naiinggit ka sa Li Qingming. Dahil maganda ang negosyo niya. Naiinggit ka, di ba? Ikaw, isang lalaki, na maliit ang pag-iisip. Parang babae ka. Li Qingming, alam kong hindi ka masyadong naniniwala sa akin. Sa tingin mo, Ganoon din ako. isang tao na ganito, pero may isang bagay. Tama ka diyan. Hindi talaga tayo. Nasa isang antas. Wei Wujiang, Pakinggan mo muna ako. Alam ko, akala mo ba na ang Li Group, na nasa kalagayang ito ngayon, ay dahil sa sarili mong kakayahan? Pero kailangan mong maintindihan. Sa lakas ng Li Group ngayon, hindi nila kayang pasanin ang proyektong ito. Mag-asawa tayo. Ituring mo na itong huling payo ko sa'yo. Ito ang pakiusap ko. Ikaw, mag-ingat ka sa gagawin mo. Matandang Ginoo, ipapadala ko uli ang gamot. Ipapakuha ko pa ang isa. Mag-ingat ka. Wujiang, Magpadala ka ng tao para kunin ang isa pa. Ang Shenting na bensang gamot. Ipadala ninyo ito sa Li Group. Panginoon, hindi ba nakapagpadala na kayo ng isa? Bakit pa naman? Ipapadala pa ng isa. Opo. Wala lang siyang halaga, isa lang siyang basura. At ang nangahas siyang magsalita sa amin ng ganoon. Papakita ko sa kanya ang leksyon. Inay, bakit ba mag-aksaya ka pa ng panahon? Sa isang basura tulad niya, nakita niya lang ay, proyekto ng Li Group. Naiinggit. Huwag ka ring magalit. Hintayin ninyo ang Li Group. Kapag natapos na namin ang proyektong ito, pagdating noon, baka pati luluhod kayo at hihingi ng tawad. huwag kayong mag-alala. Ginagamit lang niya ang mga salitang ito para guluhin ang isip ko. Hindi ako ganoon kadaling maloko. Ang proyektong ito, ibubuhos ko ang lahat. Kapag naitataas ko na ang Li Group sa isang bagong antas, malalaman niya noon kung gaano kapalpak ang pagkakamali niya. Sige, Li Qingming, naniniwala ang inay sa'yo. Kapag ang Li Group namin
naging nangungunang kapangyarihan sa probinsya ng Dongnan, at mga pinakamataas na may-ari. Pababayaan natin ang walang kwentang iyon, na magsisisi. Li Qingming. Ikaw at si Wei Wujiang. May tinatago ba kayong bagay? Na itinatago ninyo sa akin? Lolo, anong magagawa namin? Na itinatago sa'yo? Ganyan na siya. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Lolo, ang 8 ko at si Wei Wujiang, nag-divorce na sila noon. Ano nang sabi mo? Ikaw at si Wei Wujiang. Talagang nag-divorce na kayo. Li Qingming. Li Qingming. May nakikita ka pa ba sa akin? Ang lolo na ito. Tatay, Ikaw ang nagpilit kay Li Qingming noon, na magpakasal sa alang kwenta na yon. Ano naman, nababuhay lang dito sa amin, kumakain at walang ginagawa. Itong taon, walang nagawa siya buong 7 taon. Nag-divorce si Li Qingming sa kanya. Ito'y malaking kasyahan. Eksakto, ang 8 ko, sa probinsya ng Dongnan. Iyan ang hinahangaan ng maraming lalaki. Isang diyosa sa puso ng marami. Kapag natapos ni 8 ang proyekto ng Dijing Tiamong proyekto, malaki ang posibilidad na maging kilalang-kilala sa buong bansa na negosyante. Si Wei Wujiang na walang kwenta. Bakit siya karapat-dapat kay 8 ko? Lolo, sa tingin ko si Wei Wujiang, maliban sa magyabang lang, walang kwenta. Kung hiwalayan man, hayaan na. Para kay Li Qingming, mabuti pa yon. Akala niyo kami sa Li Group. Bakit kami nakaangat muli? Dahil ba sa kapital? Dahil nakita nila ang talento ng 8 ko, at doon na lang sila nagbigay ng puhunan? Wala kayong alam. Kung hindi dahil kay Wei Wujiang, saan nanggaling ang kapital? Upang pondohan ang Li Group. Lolo, sinasabi niyo ba na ang perang iyon noon ay galing kay Wei Wujiang? Noong panahong iyon, wala kaming kahit ano sa Li Group. Kung hindi dahil kay Wei Wujiang, akala niyo talagang may magpapuhunan? Magbibigay invest ba sa atin? Upang mag-invest? Ang kakayahan mo, hindi kasing halaga ng inaakala mo. Hindi ganoon kamahal. Akala ninyo sa mga nagdaang taon, lahat ng nakipagtulungan sa Li Group. Dahil kay Li Qingming. Hindi ba dahil? Dahil may likas na talino si Li Zong. Dahil mahusay siya sa negosyo. Lahat iyon ay dahil sa senyas ni Wei Wujiang. Sa pamamagitan ng pagsenyas niya, kaya nila nakipagtulungan sa atin. Hindi posibleng ganoon. Sila. Tawang pagmamay-ari ng Longting Group yan. Mga subsidiary nila. Si Wei Wujiang na yan, isang inutil. Paano siya papayag na ang Longting Group gawin ang ganoong kalaking bagay para sa atin? Tama naman. Kung may kakayahan siya talaga, bakit pa siya magtitiis sa Li Group? Na kumakain lang at naghihintay ng kamatayan? Ilang taon na yun. Napakaliwa ng tingin nyo. Kung ang Li Group ay umabot hanggang ngayon, huwag niyong sisihin ang iba. Tao na lang yan, kapalaran. Kapalaran nga. Lolo, nakuha na ni Ait ang Dijing Tiangong mula sa Longting Group. Ang Li Group natin, malapit nang umunlad ng malaki. Lolo, huwag po kayong malungkot. Tatay, apag ginawa na ni Li Qingming ang proyektong ito, si Wei Wujiang sa harap natin, wala naman siyang halaga. Lolo, ang pag-angat ko, Li Qingming, dahil ito sa sarili kong kakayahan, hindi dahil sa tulong ng iba. May kumpiyansa rin ako na pamunuan ang Li Group patungo sa isang mas mataas na antas. GNG Lee. Sabi ko ba, wala namang problema. Huwag ninyo akong istorbohin. Malalang problema, GNG Lee. Ang Lee Group namin. Lahat ng kliyente namin ay nag-anunsyo na tinatapos nila ang pakikipagtulungan. Gayon, ang aming linya ng pondo ay naputol. Bakit naman? Lahat sila, sabay-sabay, parang may napagkasunduan. Sabay-sabay nilang kinansela ang pakikipagtulungan. Kumalat na rin ang balita sa kumpanya. Kung ganito ang magpapatuloy, babagsak ang kumpanya, GNG Lee. Pupuntahan ko agad ang mga kliyente. Titingnan ko kung ano ang nangyari. GNG Lee, kailangan mong maghanap ng solusyon. Gayon ang Dijing Tiangong. Nagsimula na ang konstruksyon. Araw-araw may malaking gastos. Kung sa ganitong oras, putulin ang linya ng pondo, maapektuhan ang proyekto. Kahit 10 Li Group, hindi kayang bayaran ang multa sa breach. Lumabas ka muna. Ako na ang bahala sa pera. Li Qingming, may nangyayari ba sa kumpanya? Anong nangyari? Wala, ma. Patawag lang ako. Hoy, Dinonglo. Ako si Li Wingming. Ikaw ba si Pangulo Li? Mula sa kumpanya namin. Nagdesisyon na kami. Itigil ang pakikipagtulungan. Simulan gayon. Huwag na kayong makipag-ugnayan. Ginonglo, ano ba itong nangyayari? Dati, okay naman ang ating kooperasyon. Di ba maganda ang takbo? Kung may sisihin, sisihin ninyo ang pagkalampaso ninyo. Sa taong hindi dapat inasar. Bakit ganito? Ganyan ang kapalaran ng pamilyang Li. Ginoong An, naputol na ang cash flow ng pamilyang Li. Ginoong An, bakit ninyo tinatarget ang pamilyang Li? Hindi naman personal. Si Wei Wujiang ba ang target namin? Ang pamilyang Li, unang hakbang lang yan. Anlan, isang taong pinalayas ng pamilyang Wei, tinawag ninyong basura. Ngunit naging kayamanan ninyo, mukhang napaabot na kayo sa tugatob ng desperasyon. Kapag namatay na ang matandang iyon ng Li, hahatiin namin ang pamilyang Li bilang gantimpala sa inyo. Huwag kang mag-alala, Ginoong An. Bawat galaw ng pamilyang Li, nasa kontrol namin. Pinuno ng pamilyang Liu. Pinapadala pala ng Wei Wujiang ang isang tao. Nagpadala ng shenting na bensang gamot. Nasa harap ng bahay ng Li Group ngayon.
Maglalagay ng konti sa loob ng gamot. Maghanda kayo. Dumalo sa libing ng pamilya Li. Li Qingmeng. Kakapasok lang, may naghatid ng kahon. Sabi nila galing kay Wei Wujiang. Para sa lolo, ang siyenteng na bensang gamot. Baba ka na. Ayos. May pag-asa pa si Lolo. Paano naman possible? Saan naman siya kukuha ng pangalawang siyenteng na bensang gamot? Tama, ate. Isa lang siyang mababang uri. Kung mayroon man siyang isang gamot. Nakatulong na yon, misteryo na yon. Bakit magkakaroon pa siya ng pangalawa? Qingmeng, siguradong fake yan. Kung ipakain kay Lolo, at may mangyaring masama, ano na ang gagawin natin? Tama. Hindi sasaktan ni Wei Wujiangshan. Ibigay ang gamot. Lolo. 8. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang walang kwentang iyon. Wala siyang mabuting intensyon. Totoo ba o hindi? Malalaman ko agad pag tiningnan ko. Bayaw, tingnan mo, totoo ba itong gamot? Amoy ng gamot na ito, parang katulad ng deti. Pero may nararamdaman akong kakaiba. Kakaiba? Anong kakaiba? Baka nga naman, bihira lang akong makakita. Li Qingmeng, ikaw na ang magdesisyon. Tiwala ako kay Wei Wujiang. Lolo, hindi dapat kasasaktan ni Wei Wujiang. Li Qingmeng ah. Mabait ang bata niyan, si Wei Wujiang. Kausapin mo siya ng maayos. Linawin niyo ang hindi pagkakaintindihan. Lolo, kainin mo muna ang gamot. Hindi pwedeng mawala ang Li Group. Ikaw ang aming sandigan. Sa sitwasyon ng Li Group ngayon, maliban kung handang tumulong si Wei Wujiang. Kung hindi, Hindi namin malalampasan ang dagok na ito. Lolo, huwag ninyong sabihin ganoon. Basta nandito ako. Hindi ko hahayaan bumagsak ang Li Group. Inaantay ko pang gumaling ka at bumalik sa gawaing bahay. sige na nga. Ang buto-buto na itong lumang katawan. Maaari pa rin gumalaw. Pero hindi pwedeng mamatay ngayon. Nga, ama, huwag mo nang sabihing malas ang ganoon. Ninyo po, dapat tumagal hanggang 100 taon ang buhay niya. Kumusta ka, Lolo? Lolo, kamusta po kayo? Kamusta? Lolo. Tatay, Kasalanan mo to. Kung hindi ininom ng matanda, tong gamot na to. Hindi sana nangyari ito. Ako ang may sala. Ako ang nagdulot ng sakit kay Lolo. Tatay, ano nang gagawin natin? Gising ka na. Lolo, ayos ka ba? Lolo, anong nangyari sa'yo? Tatay, ayos ka lang ba? Gising ka na. Lolo, Anong nangyari kanina? Mag-ingat kayo, mag-ingat. Hindi ko pa naramdaman dati. Na ganito kasarap sa pakiramdam. Lolo, dahan-dahan po kayo. Siyenteng na bensang gamot. Totoo ngang hindi sinasayang ang pangalan. Lolo, katatapos lang malubhang sakit po kayo. Magpahinga muna kayo ng maayos. Lolo, Ayos na ako ngayon. Uwi na ako, aalis na ako papunta sa kumpanya ngayon. Lolo, Tatay, Lolo, Lolo. Kumusta ka, Lolo? Pumanaw na. Kanina ay ayos pa siya. Paano nangyari to? Ito, Na, hindi ba? Paano nang ganyan? Ano bang nangyari? Kakain lamang niya ng isang gamot. tapos nagkaproblema agad. Sabi ko na nga, hindi mabuti ang intensyon ni Wei Wujiang. Wei Wujiang. Et. Sinabi ko na, di mo pinaniwalaan. Huwag pagkatiwalaan si Wei Wujiang. Ayaw mong makinig. Ikaw ang pumatay kay Lolo. Wei Wujiang, ang tinding puso mo. Taos-pusong pakikiramay. Maraming salamat. ang dami niyong tao dito. Mukhang ang Li Group ay may ipinagdiriwang. Bakit hindi ninyo kami sinabing may okasyon? Ginoong Li, Binabati kita. Mga pinunong pamilya. May yumao sa inyong pamilya. Si Li Qingmeng pansamantalang hindi makakatanggap. Mga Ginoo, umano'y umuwi na kayo. Nuan Yue, anong kailangan mo sa akin? Wei Wujiang, bakit mo pinatay ang lolo? Bakit mo pinatay ang lolo, Wei Wujiang? Bakit mo pinatay ang lolo? Anong nangyari? Anong nangyari sa lolo? Huwag kang magpanggap dito. Bakit hindi ko ito napansin dati? Ikaw ba ay ganitong tao? Ano talaga ang nangyari? Kumain ang lolo ng gamot na dinala mo. Patay siya. Naiintindihan mo ba? Patay na ang lolo. Ikaw ang may sala. Patay na ang lolo. Paano nangyari yan? Hindi pwedeng may problema ang gamot na iyon. Sabihin mo na agad, saan ang lolo? Bilisan mo, dalhin ninyo ako roon. Mga Ginoong pamilya, may pumanaw na nakatatanda sa aming bahay. Hindi pansamantala makakapag-anyaya si Li Qingmeng. Pakiuwi na lamang po kayo. Pumanaw na ang lolo. Isang malaking kaganapan. Bakit hindi ninyo kami tinawagan? Halika, makisali ka sa ingay. tama. Matagal na kaming magkaibigan ni Ginong Li. Taong matagal na naming kasama ang lolo. Nandito para maghatid ng kanta. Hindi ka naman magtatanggi. Di ba? Magandang araw ngayon. Magandang araw ngayon. Mga punong pamilya. Kung nandito kayo para magdalang gulo, hindi kayo tinatanggap ng Li Group. Pakiusap, umalis na kayo. Nasa kuko na ng kapahamakan ang Li Group ninyo. Nagpapaka-importante pa ba kayo dito? Ang Li Group namin, nasa pinakamataas na punto ng pagunlad. Anong kalokohan ang ibinubuga mo? Nasira na ang pundo ng Li Group. Hindi ba? At nagpapakamayaman pa kayo? Kayo ang gumagawang pakanalaban sa Li Group.
Mabuti at may sense ka, batang babae. At least alam mo ang realidad. Hindi ba sinabi ni Wei Wujiang sa inyo na umalis sa probinsyang Dongnan? At may ganahan pa kayong gumawang pakana sa Ligroup? Hindi ba kayo natatakot sa galit ni Ginangan na makapagdadalang kapahamakan sa inyong mga pamilya? Si Wei Wujiang, isang duwendo lang na nagtatago sa likod ng mga babae. Ang magandang araw niya, malapit nang matapos. Hindi na kami makikipag-usap pa. Li Qingming, nandito kami ngayon, paalang sabihin sa'yo. Sa loob ng 2 araw, ibigay ninyo ang mga shares ng Li Group. Kung hindi, lilipulin ang Li Group. Pangulong Pamilyang Liu, kami sa Li Group. Hindi man kami napakalaking pamilya. Hindi rin kami pwedeng apihin sinuman. Kung ngayong araw, kung kayo lang naman ang naririto, umuwi na kayo. Mukhang ayaw makipagtulungan ang Li Group. Dakain ninyo. Tao, dakpin ninyo ang babae. Sino ang nag-utos na galawin siya? Wei Wujiang, paano ka pa nagkakaroon mukha pumunta rito? Wei Wujiang. Hindi ba sapat na pinatay mo ang lolo namin? Kailangan mo pa ba kaming madaig at hahamunin? Ang pagkamatay ng lolo. Hindi ko ginawa yan. Hindi ikaw. Hindi ba ikaw ang nagbigay ng gamot na iyon? Kung hindi dahil sa gamot na iyon, baka hindi namatay ang lolo. Bakit ako naging ganun katanga? Nagkaroon pa akong pag-asa sa'yo. Li Qingming. Tama na, lumayas ka dito. Lumayas ka. Wala kang karapatang lumitaw dito. Huwag kang makunwaring ganyan. Nagpe-pretend lang kayo ng drama ng mga umiibig na baliw. Wei Wujiang, ibababa ko kayo ngayon para maging magkapareha sa kapalaran. Kayo pala ang mga ito. Mga payaso. Ikaw pa ang tunay na payaso. Wei Wujiang, isa ka lang na, nagtatago sa likod ng babae. Isang duwag, sa tingin ko, hanggang kailan ka pa angas? Zhao Chanyi, mukhang nakahanap ka ng kakampi. Huwag ka nang makunwari. Wala si Anlan. Ingnan natin kung sino ang makakaprotekta sa'yo. Gusto kong makita kung sino ang susubok sa akin. Nasusubukan makipagsuntukan sa magiging nobyo ni Anlan. Bakit ka nandito? Siyempre, dumating ako para suportahan ang magiging asawa ko. Wei Wujiang, hindi ba sapat na pinatay mo ang lolo ko? At ngayon daladala mo pa ang bagong mahal mo. Nagmamayabang ka sa harap ko. Ganito mo ba ako kamuhian? Li Qingming. May problema ang pagkamatay ng lolo. Ang pinakamalaking problema ang lolo ay sobrang nagtiwala siya sa'yo. Uminom siyang gamot na ibinigay mo. Ako rin. Li Qingming, ikaw ang nagpasya para sa pagunlad ng Li Group. Kaya mo napagpasyahan na makipagdiborsyo kay Wei Wujiang. Kung ganito ang itsura mo ngayon, hindi talaga maganda. Tama na. Tama na ang mga salita. Qingming, sisyasatin ko talaga. Ang totoong dahilan ng pagkamatay ng lolo. Bigyan mo ako ng oras. At tungkol sa inyo, kung ayaw ninyong lumayas mula sa probinsya ng Dongnan, mamundok kayo. Wei Wujiang, akala mo ba kontrolado mo kami? Sino ang mamamatay ngayon? Hindi pa sigurado. Patayin kayo. Mahirap ba yon? Bibi, An, mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Isang maliit na pinuno lang pamilyang Liu, at nangahas kang magsalita sa akin ganoon. Saan mo nakuha ang tapang na iyon? Mula sa akin. Ginoong An, dumating ka na rin. Ginoong An, kayo ang kailangan namin para pakitunguhan si Bibi, An. Mahal na kapatid, matagal na tayong di nagkita, hindi ba? An Chen, Bakit nandito ka? Anlan, ako ang kuya mo. Ganito ba ang trato mo sa kuya? Ganito ba ang nararapat na ugali? Huwag mo na akong lokohin ganyang salita. Sa harap ko, wala ka pang karapatang magsalita ng ganyan. Ito ba ang hinahanap mo? Isang basura, hindi pa kasal na nobyo, tao ng pamilyang Wei. Binalaan kita. Huwag kang mag-isip na kukunin mo siya. Isang inutil, at basura na inihagis ng iba. At ikaw, nagmamalaki pa habang dito ka umiingay. Anlan, dinuklutan mo ang dangal ng pamilyang An. Nailagay mo kami sa kahihiyan. Utos ng pinuno ng pamilyang An. Anlan, makinig ka. ikaw. Paano matatanggap ng pinuno na ibigay sa iyo ang utos ng pamilya? Mula sa salita ng pinuno ng pamilya, ipinababa ang lahat ng katungkulan ni Anlan. Agad na bumalik sa pamilyang An. An Chen, ano ba ang ginawa mo? Ito ang utos ng pinuno. Hindi ko tinatanggap ang utos na ito. Anlan, hindi ako nandito para makipag-usap sa iyo. Ang posisyon mo, matagal nang inalis. Hindi ka naniniwala. Pwede mong tingnan. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Kaya mo pa bang mag-utos? Magamit ang kahit anong rekurso ng pamilyang An. Umalis ka na. Baka hindi ka namin maprotektahan gayon. Ang mga tao ko sa pamilyang Wei. Dadalawin ng pamilyang Wei para magprotekta. Ibig mong sabihin, ikaw ay si Wei Wujiang? Ang gwapo mo pala. Talagang dugong pamilyang Wei. Sino ka naman? Ako si Wei Wuya. Ang nangunguna sa 4 na anak ng Tiandu. Wei ng pamilyang Wei, Wei Wuya. Narinig ko tungkol sa pamilyang Wei. Sila raw ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Shenzhou. Ang pamilyang An. Hindi talaga sila kayang pantayan ng pamilyang Wei. Hindi ko akalain na si Wei Wujiang pala ang tao nila. Anak ng pamilyang An.
Ikaw yun ang nag-atake sa tao ng pamilyang Wei? Ginoong Wei, nagkakamali kayo, siguro. Gusto mo bang paliwanag mula sa akin? Hindi maglakas loob si Anchen. Ano pa hinihintay niyo? Umalis na siya. Opo, alis na ako ngayon din. Sandali, pwede ka nang umalis. Pero mananatili ang mga kasama niya. Ginoong An, tulungan niyo ako. Ginoong An, lahat kami ay, gagawin namin ayon sa utos mo. Hindi ka pwedeng manood lang habang siya ay namamatay. Kayong dalawang asong iyon, Kilalang kilala ba kita? Ginoong Wei Wujiang, ang dalawang yan, gawin ninyo ang naayon sa inyo. Batiin mo ang pinuno ng pamilyang An mula sa akin. Opo, opo. Ginoong An, Ang mga pamilya ng tatlong ito, tatapusin na. Paano? Bakit mo ako hinahanap? Anong gagawin mo sa isang itinaboy ng pamilyang Wei? May sakit ang lolo. Gustong makita kanya. Ano bang kinalaman ko rito? Sabing lolo, Baka buhay pa ang mga magulang mo. posible pa sila. Anong sabi mo? Tanging ang lolo ang nakakaalam ng buong sitwasyon. Mahina na ang kalusugan niya. Maaring any moment na siya'y, nandiyan na ang eroplano sa labas. Sumama ka agad sa aking pawi. Huling pagkakataon mong makita ang lolo. Li Qingming, tungkol sa sitwasyon ng lolo. Si siyasatin ko yan ng mabuti. Hintayin mo ako.